Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 341. Ano ang fuck? Ha? Parehong tulala sina Sharon at Lillian habang pinapanood ang pag-alis ni Gerald kasama ang dalawang kahon. Ang mga kahon na naglalaman ng dalawang bracelet na jade na halos natakot kay Sharon ng mas maaga. Sa oras na malutas ang kanyang issue, naramdaman ni Sharon na sa wakas ay makahinga ulit siya. Gayunpaman, naramdaman niya ngayon na parang may sinipa lang siya sa ulo. Naging blanko ang kanyang isipan. Si Gerald ang bumili ng dalawang bracelet na jade. Namulat ang mga mata ni Lillian at Hayward dahil sa pagkabigla. Lalo na ito ang kaso para kay Lillian. Laking gulat niya na hindi niya hinawakan ang isa sa mga piraso ng jade na sapat na mahigpit at hindi sinasadyang ibinagsak ito sa lupa kung saan ito nabasag. Teka, Gerald. Ikaw ang bumili ng dalawang bracelet na jade. Nagtatakang tanong ni Lillian. Pa-impulse siyang binaliwala ni Gerald at nagpatuloy sa paglalakad palayo na may hawak na mga bracelet na jade. Labis siyang nagalit sa oras na ito. Hindi na kailangang abala pa sa pagpapaliwanag ng anuman sa kanila. Manalo ka. Maaari lamang niyang bilhin ang mga ito sa pera ng iba. Kalimutan mo na siya. Sharon, Lillian, bakit hindi tayo magtungo sa isang restaurant at magsaya sa masarap na pagkain ng magkasama? Ayokong masobrahan si Hayward. Damn it. Naramdaman na parang si Gerald ay nagpadala lamang ng isang biglaang sampal sa kanyang mukha. Ang tanging dahilan lamang na handa siyang gastusin ang gayong pera ngayon ay dahil gusto niyang mapanalunan si Sharon. Hindi alintana kung paano niya ito subukang itapon, malalim sa loob niya alam na malinaw na nalampasan siya ni Gerald sa oras na ito. Ano ba ang nangyayari dito? Siya ba talaga ang bumili ng jack bracelets? Saan niya nakuha ang lahat ng perang iyon? Malakas na tanong nila paglabas nila ng tindahan ng alahas. Parehong hindi komportable ang pakiramdam nina Sharon at Lillian. Pareho silang natatakot na ito nga ang totoo. Kung si Gerald ay mas mayaman ngayon sa kanila, mas nakakatakot iyon kaysa sa mga pangyayaring naganap sa shop kanina. Sa labas ng asol, biglang nagkaroon ng ideya si Lillian. Bakit hindi natin yayain si Gerald na kumain sa amin? Pagkatapos kumain, maaari namin siyang tanungin patungkol dito. Kung tutuusin, nakita niyo siyang bumibili ng mga cellphone sa huling pagkakataon. Dapat mayaman talaga siya. Dapat nating tanungin siya tungkol dito upang makarating sa ilalim nito. Habang iniisip ko na magandang ideya iyon, hindi ako sigurado kung papayag siya na umupo sa amin pagkatapos ng pagtrato ko sa kanya kanina, sabi ni Sharon na medyo nag-aalala. Relax, iwan mo na lang sa akin. Ano sa palagay mo, Hayward? Dapat ba nating siyasatin at magkasama sa ilalim nito? Tanong ni Lillian. Si Hayward ay may labis na hindi nasisiyahan na ekspresyon sa kanyang mukha hanggang sa puntong tinanong siya ni Lillian para sa kanyang opinyon. Oo, sigurado. Regular na pagkain lang naman to. Sige na tawagan mo siya. Nagkaroon ng magkahalong damdamin si Hayward tungkol sa buong sitwasyon ngunit dapat niyang aminin kahit na siya ay nagyusisa sa kung ano ang nangyayari sa mundo. Noong nakaraan, si Murphy ang pinakamalakas na kakompetensya ni Hayward. Habang nabanggit nga ni Sharon na halos nahulog na ang loob niya kay Gerald noong mga high school, hindi niya gaanong itinuring si Gerald bilang isang katunggali. Ngayon, gayunpaman siya ay sinaktan ng isang mapagtanto na ang mukhang mahirap na batang ito ay talagang ang pinakamalaking banta. Ang paraan ng pag-uusap ni Sharon at Lillian tungkol sa kanya ngayon ay patunay doon. Kapag natapos na ang pagtalakay ng mga batang babae sa bagay na ito, tumawag sa telepono si Lillian kay Gerald. Sa kabilang dulo ng linya, naglalakad si Gerald dala ang mga pulse areas sa kamay nang magsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono. Sinuri niya kung sino ang tumatawag at nakita na si Lillian iyon. Natanggap niya ang contact number ni Gerald nang nagkita sila sa bayan para sa hapunan sa huling pagkakataon. Hello Gerald. Nasaan ka na ngayon? Prangka ako, medyo nahihiya ako sa lahat ng sinabi ko sa iyo kanina. Ngayon nakalmado ako, napagtanto kong hindi ko dapat tretuhin ng ganoon ka. Pasensya na rin. Masyado akong na-impulsive kanina. Sigaw ni Sharon na nagmamadaling pumasok sa telepono. Mahalaga, pareho kaming pinagsisisihan na tinatrato ka namin sa paraang mayroon kami. Gusto ka naming anyayahan na kumain sa amin ngayon upang maaari kaming formal na humingi ng paumanhin sa iyo. Marahil ay nag-alaala pa ng kaunti. Pagpapatuloy ni Lillian. Isang malaswang ngiti ang nasa mukha ni Gerald habang naririnig ang lahat ng ito. Kung hindi siya lumabas ng shop na may dalang mga bracelet na jade, hindi nila naisip na humingi ng paumanhin sa una, pabayaan na magpas siya na gunitain ang tungkol sa kanilang nakaraan. Sa madaling sabi, tungkol sa pera muli ang lahat.
Kung mayroon kang pera, nais ng mga tao na makipagkaibigan sa iyo. Gayunpaman kung wala kang pera, ang pag-alala lamang sa iyong pangalan ay bibigyan ka ng mukha. Alam na alam iyon ni Gerald. Hanggat mayroon siyang pera, kapwa siya at si Sharon ay maaaring makakuha pa rin mula sa kung saan sila tumigil at magpanggap na parang hindi naganap ang 3 taong agwat. Kabanata 342. Haha, mabuti lang kalimutan mo na. Hindi ito isang malaking deal. Ayaw pumunta ni Gerald. Hindi Gerald, pinipilit ko. Hindi mo kami minamaliit, hindi ba? Hindi mo hahamakin ang sarili mong mga kaklase sa high school, tama ba? O lihim mo ba kaming minamaliit dahil napasok ka sa Mayberry University habang kumuha lamang kami ng mga normal na pagsusulit sa pasukan para sa mga normal na universidad at kolehiyo? Nakikita ko kung paano ito ngayon. Walang kahihiyang sinabi ni Liana. Alam mo namang hindi ko sinasadya yan. Mabuti, sabay tayo kumain. Sambit ni Gerald bago bamaantong hininga. Paano magiging walang kahihiyan ang sinuman? Nawawala sa pagsasalita si Gerald. Gayunpaman dahil ito ay pagkain lamang, handa siyang kumain lang at sabay na gawin ito. Kung sa bagay, wala siyang kawala. Bukod, ito ay isang angkop na oras para mapigilan niya ang mga ito na magkaroon ng anumang masabi tungkol sa kanya sa hinaharap. Sasali lang siya sa kanilang pagkain at tingnan kung ano ang sasabihin nila noon. Tumango si Gerald sa sarili bago tumalikod ulit. Hindi sila kumain sa alinman sa mga tindahan sa Mayberry Commercial Street. Sa halip, nagtungo sila sa isang ordinaryong restaurant na katabi mismo ng kalyeng iyon. Nag-order si Sharon na maraming masasarap na pinggan para kay Gerald. Kaya sabihin mo sa amin, Gerald, paano ka naging napakayaman? Ang paksa ay sa wakas ay dinala ni Lillian. Si Sharon ay nakinig din ng mabuti. Ito ang pinakatampok sa kanilang pag-aalala. Mayaman. Kailan pa ako yumaman? Wala akong pera. Pinigilan ni Gerald ang tawa niya habang nasasarapan ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Pareho silang nakakatawa at nakakatawa ng sabay. Hindi na siya nagalit. Sa halip, pakiramdam niya ay mapaglaruan sa sandaling ito kaya't siya ay simpleng sumagot sa isang payak at casual na pamamaraan. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga inihaw na buko ng bigas at kanin bago ito tikman. Fifth, pilyo ka talaga diba, Gerald? Napakahusay mo sa pag-arte, nakikita ko. Sabi ni Lillian habang tumatawa. Nag-aral siya ng sining bago ito at kasama rito ang kaunting teatro. Hindi siya gaanong matigas kaysa sa 2 pang sigurado. Habang nagsasalita siya ay medyo kinurot niya rin ang hita ni Gerald. Ako, wala talaga akong pera, sabi ulit ni Gerald. Kung wala kang anumang pera, paano mo nagawa ang pangingisda ng 7 hanggang 9,000 dolyar upang makabili lamang ng mga cellphone? Ano pa, paano mo mabili ang 2 bracelet na jade ngayon na walang pera? Ang bracelet ng Dragon Jade na nag-iisa ay nagkakahalaga ng 32,000 dolyar. Wala kang niloloko, Gerald. Umungol ng bahagya si Gerald habang patuloy ang pagtatanong sa kanya ni Lillian. Paimpal ng pagtitig ni Sharon kay Gerald, nanlalaki ang mga mata. Ang mga iyon. Ang pera na iyon ay hindi sa akin. Nagpapatakbo lamang ako ng ilang mga gawain para sa ilang mga tao. Ipapadala ko kaagad ang mga pulse areas sa mamimili pagkatapos nito. Ayaw talaga ni Gerald na sabihin sa kanila ang totoo. Sa pamamagitan ng pagdaraya sa kanila, ang pinakamahusay na kinalabasan na maaari niyang makita ay ang pagpapatuloy lamang sa paggamot sa iba pang mga hindi kilalang tao sa hinaharap. Nakikita ko. Kaya't ang pera ay talagang hindi iyo. Nagpalitan ng tingin sina Lillian at Sharon. Parehas silang naramdaman na parang isang malaking timbang ang inalis mula sa kanilang balikat. Sabihin mo, Sharon, maaari mo bang ipasa sa akin ang mga tagabalot ng baboy? Hindi ko maabot ito mula rito. Sabi ni Gerald upang makita ang kanilang reaksyon. Damn it! Bakit kumakain ka pa ng mga pork trotters ngayon? Ikaw ba ay isang baboy? Ang dami mo ng nakain. Tingnan mo na lang kung gaano ka nakakaengganyo ang hitsura mo. Malamig na sabi ni Sharon habang nakatingin kay Gerald. Damn it! Akala ko talaga mayaman ka para sa isang segundo doon. Tuldok-tuldok. Iyon ang nag-iisang dahilan kung bakit ka inanyayahan sa una. Sa palagay ko sa huli ikaw ay isang batang lalaki lamang ng errand para sa iba. Habang ang mga saloobin sa ulo ni Sharon, sinimula ni Lillian ang pag-inch-inch ng dahan-dahan palayo kay Gerald. Sa sandaling nakaupo siya sa napakalayo, malamig niyang sinabi, ay, Gerald Crawford. Akala ko dati na kahit mahirap ka, magiging kapaki-pakinabang ka man sa hinaharap dahil magaling kang mag-aral pa rin. Gayunpaman, ngayong pagtingin ko sa iyo, nararamdaman kong mas lalo kang magiging walang silbi sa hinaharap. Tila tatawagan siya ng kanyang buong pangalan ngayon. Hindi ba sinabi ninyong lahat na dapat tayong sumuporta sa bawat isa at magbigay ng mga kamay na tumutulong dahil lahat tayo nasa Mayberry City pa rin?
Dahil malinaw na gumagawa kayo ng mas mahusay kaysa sa akin, maaari mo rin ba akong pahiram? Kung sa bagay 3 taon kaming magkaklase sa high school. Tanong ni Gerald. O aking Diyos, na para bang matulungan ka namin? Ano ang maaari mong gawin? Hindi mo na dapat pag-usapan ang tungkol sa ating mga araw ng high school. Hindi pa nga ako masyadong nakakausap. Bakit hindi mo na lang ituloy ang pakikipag-chat kay Sharon? Hindi ba kayong dalawa halos mag-asawa noon? Siguradong gusto ka pa rin ni Sharon. Kusa itong sinabi ni Lillian para pakinggan ni Hayward. Naabutan ni Sharon ang sinusubukan niyang gawin kaagad. Ano ang ibig mong sabihin sa Lillian na iyon? Paano ko magustuhan si Gerald? Hindi ko pa siya nagustuhan. Sa pagtatapos ni Sharon ng kanyang pangungusap, galit na sinampal niya ang mga chopstick sa mesa. Nagsimula ng magtalo ang dalawa. Sinubukan lamang ni Hayward na akitin sila na tumigil sa pakikipaglaban sa bawat isa. Upang maging mayaman at gwapo tulad niya ay isang kasalanan. Hindi sila pinansin ni Gerald at simpleng nagpatuloy sa pagkain habang tinatangkilik din ang buhay na kapaligiran. Bigla na lang malakas na itinulak ang pinto. Maraming pulis ang biglang lumakad. Iyon ba sila? Malamig na tanong ng isang pulis habang nakaturo kay Gerald at sa iba pa. Kabanata 343. Sa sandaling iyon, maraming mga opisyal ng pulisya ang lumakad sa silid kasama ang isa na sa una ay itinuro sa kanila. Iyon ang mga ito. Isang galit na boses ang nagmula sa isang taong may puting gasa na nakabalot sa kanilang ulo. Habang naglalakad siya palapit, sa wakas ay maalaman ng grupo kung sino ang tao na nakaturo kay Hayward. Ang pangalan niya ay Murphy, di ba? Napaisip si Gerald sa sarili. Medyo malinaw ang sitwasyon. Matapos na atakehin ni Hayward si Murphy, dapat na tumawag si Murphy sa pulisya matapos magamot ang kanyang mga pinsala. Tila na kaya ng pulisya na subaybayan sila dito sa tulong ng mga surveillance camera sa Mayberry Commercial Street. Kung hindi yun sapat, nagbook din si Hayward ng isang mesa sa isang restaurant na malapit sa Mayberry Commercial Street sa ilalim ng kanyang pangalan. O sige, kakailanganin namin kayong lahat na sumama sa amin. Malamig na sabi ng isang solong opisyal ng pulisya. Parehong nagsimulang panik sina Hayward at Sharon. Kahit na si Hayward ay pakiramdam ng higit na superior, ilang segundo na ang nakakaraan, ang kanyang mga aksyon ay bumalik upang kumagit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, na-crush niya ang isang vase sa ulo ni Murphy kanina. Kahit na malinaw na balisa siya, ang kanyang susunod na tugon ay upang walang kabuluhan na sabihin, oo naman, umalis na tayo. Pakawalan din ako makalipas ang 2 oras. 2 oras na sabihin mo. Matapos mong maglakas loob na patulan ang aking kapatid. Gusto kong makita kang subukan. Sabi ng isang malamig at mayabang na boses. Hindi nagtagal ay nagsimula ng lumakad ang isang babae. Tumayo siya sa tabi ni Murphy. Ate, iyon ang bata na umatake sa akin. Sabi ni Murphy sabay turo kay Hayward. Huwag kang mag-alala, ipinaliwanag ko na ang bagay sa inspector. Tiyak na itataguyod niya ang hustisya para sa iyo. Sagot ng babae. Ang kakayahang bigkasan ng pangungusap na iyon lamang ay pinatunayan na ang pamilya ni Murphy ay may sapat na mga koneksyon upang buksan ang sitwasyon mula sa isang simple patungo sa isang mahirap. Si Hayward ay nagsimulang makaramdam ng lalo pang kaba ngayon. Hindi rin inaasahan ni Sharon na si Murphy ay magkaroon ng gayong makapangyarihang kapatid. Habang inililipat ng babae ang kanyang malamig na titig mula kay Hayward upang tingnan ang iba pa na nakaupo sa parehong mesa, hindi niya mapigil ang may angat ang isang kilay na may pagtataka. Gerald, anong ginagawa mo dito? Si Gerald ay abala sa pagkain ngunit nang marinig ang kanyang pangalan at ang pamilyar na boses, tumangala siya. Kahit siya ay nagulat. Ang babaeng nakatayo sa harapan nila ay walang iba kundi ang pinsan ni Noemi na si Zylena. Hindi talaga niya inaasahan na makakonekta rin si Murphy sa kanya. Alam na alam ni Gerald na walang kapatid si Zylena. Damn it. Kasama siya sa larawan, wala nang mga tagalabas sa alitan na ito. Sa isang tabi ay ang kanyang mga kamag-aral sa high school habang sa kabilang panig ay ang mga kamag-anak at kaibigan ni Noemi. Hindi mapigilan ni Gerald na tumawa ng Riley sa kakatawa ng sitwasyon. Huwag mo akong isipin, nagsasabay lang tayo sa pagkain. Manalo ka, kaya talagang nasiyahan ka sa isang pagkain kasama ang mga taong binugbog ang aking kapatid. At syempre ang isang nakalulungkot na haltak tulad mo ay kasangkot din sa bagay. To think na inalagaan kita ng mabuti dati. Malamig na sagot ni Zylena. Upang maging matapat, mula pa nang yayain ni Zylena at Noemi si Gerald at ang iba pa sa isang pagkain noon, labis na siyang nasiyahan sa kanya sa pagtakbo bago pa matapos ang pagkain. Ang nakakahiyang bagay ay una niyang binalak para sa kanyang mga kamag-aral na kumilos ng kahanga-hanga at ipakita ang kanilang kapangyarihan sa mga kamag-aral ni Noemi. Hindi pa niya maintindihan kung ano ang naging mali sa araw na iyon.
Ang ginawa lamang ng mga babaeng kamag-aral ni Noemi ay bumulong sa kanilang sarili at wala siyang ideya kung ano ang tinatalakay pa nila. Sa huli, halos hindi man lang nila tiningnan ang kanyang mga kamag-aral. Sa madaling sabi, nakakahiya ang buong pagkain. Siyempre, sinisi niya ang buong bagay kay Gerald sa hindi pagpapahalaga sa kanyang mga pagsisikap na humantong sa iba na gawin ang pareho. Gayunpaman, hindi inaasahan na pareho silang magkakilala tulad ngayon. Manalo ka. Nandoon din ang taong iyon habang ako ay binugbog. Sabi ni Murphy sabay turo kay Gerald. Tama na yan. Wala ka nang sasabihin pang iba. Kung nais mong magdagdag ng anumang maaari mong sabihin ito pabalik sa istasyon ng pulisya. Sa ngayon, lahat kayo ay sasama sa amin. Pagkatapos ay dinala muli ng pulisya ang lahat sa kanilang mga kotse sa pulisya. Nanlumo si Gerald. Grabe ang swerte. Ano ang masasabi pa niya sa puntong ito? Pagdating sa himpilan ng pulisya, nagsimula ng maghayag ang mga opisyal ng pulisya. Dahil naruroon ang mga surveillance camera, hindi maitatanggi ni Hayward ang anumang bagay. Pagkatapos nito, ang 4 na tao ay inilagay sa isang maliit na silid habang hinihintay nila ang kanilang mga resulta. Ano ang dapat kong gawin, Hayward? Sa palagay mo ay sisingilan din ako. Inalok na lang ako ng trabaho bilang guro at hindi ko pa nasisimulan ang aking unang araw sa trabaho. Kung sisingilan ako ng pulisya tiyak na paalisan ako ng paaralan. Sinabi ni Lillian habang nagsimula siyang magpapanik sa detention room. Hindi ko talaga alam. Nasaktan talaga namin ang isang tao sa oras na ito at mayroon din silang matibay na katibayan. Iyon Murphy. At ang kanyang kapatid na babae. Siya ay medyo hindi kapani-paniwala. Natahimik si Sharon ngunit malinaw na kinakabahan din siya. Kabanata 344. Ito ay dahil masasabi nilang lahat na hindi si Zylina ang uri ng babaeng kayang-kaya nilang makialam. Sa pag-iisip tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, ang mukha ni Hayward ay namumutla ng kaunting oras ngayon. Paikot-ikot siyang naglalakad pabalik-balik. Sa kabilang banda, medyo nadismaya si Sharon. Nalaman niya na ang kapatid na babae ni Murphy ay napakalakas sa Mayberry City. Siya ay may kakayahan din sa lipunan sa pangkalahatan. Mangangahulugan ito na si Murphy ay isang tao rin na may kakayahan. Habang iniisip niya ito, nagsimulang maramdamang hinayang ni Sharon. Masyado ba siyang naging malupit kay Murphy? Paano kung ang hinaharap na mga nakamit ni Murphy ay kahit papaano ay nalampasan si Haywards? Kung iisipin, karamihan sa mga alam lamang ni Hayward kung paano magpakitang gilas. Si Murphy, sa kabilang banda, ay talagang isang may kakayahang tao. Habang iniisip niya ito, mas nagkakasalungatan ang naramdaman ni Sharon. Bakit? Napunta lamang siya sa 3 tao sa kanyang buhay. Ang una ay si Gerald ngunit matagal na siyang nakamove on sa kanya. Hindi na siya interesado sa kanya. Ang pangalawa at pangatlo ay sina Murphy at Hayward. Ngayon, nararamdaman ni Sharon na sobrang nakakulong sa gulo na dinala niya sa sarili. O sige, huwag nang pag-usapan ito. Nasabi ko na sa tatay ko ang tungkol sa sitwasyon. Tiyak na makakaisip siya ng angkop na solusyon upang mapalaya tayo. Wala ka ring record na kriminal, huwag mag-alala. Sabi ni Hayward habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Malinaw na tatanggi si Murphy na tanggapin ang pag-aayos nito ng pribado. Sa makatuwid, tiyak na magkakaroon ng isang kriminal na tala anuman ang mangyari. Sabi ni Gerald na kanina pa natahimik. Fuck, manahimik ka na. Talagang gusto mong sabihin ang mga hindi nakakaalam na bagay. Ang mga taong nakikilala sa iyo ay dapat talagang malas. Sinuklian si Lillian patungo kay Gerald na hindi seremonya. Tama na Lillian. Walang point sa pagagalitan siya ngayon. Hayaan mong sabihin niya kung ano man ang gusto niya. Kung sa bagay kami lang ni Hayward ang sumali sa laban. Sa palagay ko binibiro lang tayo ni Gerald sa puntong ito. Sabi ni Sharon habang iginala ang mga mata kay Gerald. Ilang sandali dumating ang ama ni Hayward. Ang parehong partido ay dinala sa interrogation room upang makipagtagpo sa isa't isa. 2 pulis ang naroon upang mamagitan sa sitwasyon. Ang ama ni Hayward ay may ilang mga koneksyon din. Kung sa bagay, hindi lamang siya maaaring umasa sa Mayberry Commercial Group noong nag-away ang kanyang anak at binugbog ang isang tao. Ang paghingi ng tulong mula sa Mayberry Commercial Group ngayon ay nagbibigay lamang sa iba ng isang dahilan upang tumingin sa kanila. Sa makatuwid, ang ama ni Hayward ay maaari lamang nakasalalay sa kanyang personal na mga relasyon at koneksyon. Dahil sa kawalan ng tulong mula sa Mayberry Commercial Group, ang magkabilang panig ngayon ay may parehong malakas na background na nagresulta sa isang pagkabulol. Hindi nakatulong na ang kanyang anak ay hindi nasaktan habang si Murphy ay nasaktan ng husto. Kung sa bagay kahit sino ang unang nagsimula ng laban, ang may mas malubhang pinsala ay laging biktima. Tay, bakit ka tumahimik? Mayroon kang isang solusyon sa isip, hindi ba? Ayokong magkaroon ng criminal record.
Ano ang gagawin ko kung mayroon ako? Masisira ang buong buhay ko. Sabi ni Hayward, kinilabutan ang boses niya. Ang pagkaunawa ay sa wakas ay naabot sa kanya na siya ay nasa awa ng kapwa Xylina at Murphy ngayon. Ako rin. Opisyal, maaari kang tumingin sa mga pag-record ng kamera ng surveillance. Pasimpleng nagtatag ako. Wala naman akong nagawa. Ako ay isang guro, mangyaring huwag ilagay sa akin ang isang kriminal na record. Pagmamakaawa ni Lillian at sumuko siya. Napatingin siya kay Murphy na nakaupo sa tapat niya. We were friends before this, right Murphy? Nakalimutan mo na ba ang ating pagsasama? Manalo ka. Hindi, syempre wala ako. Ngunit kasama ka rin sa dahilan kung bakit ako niloko ni Sharon. Hindi alintana kung ano ang kaso, tiyak na napupunta sa ilalim ng bagay ng aking kapatid para sa akin ngayon. Determinadong sinabi ni Murphy. Bamantong hininga ang ama ni Hayward bago sumimangot at tumingin kay Xylina. Miss Xylina, malay ko na mayroon kang isang malawak na network ng mga koneksyon. Gayunpaman, hindi mo dapat itulak ang mga tao sa isang patay din. Alam ko ang mga tao mula sa Mayberry Commercial Group. Nais mo ba talagang makialam ang mga tao mula sa pangkat na ito sa bagay na ito? Hehe, huwag subukang gamitin ang mga tao doon upang takutin ako. Sa palagay mo ikaw lang ba ang nakakaalam ng mga tao mula sa Mayberry Commercial Group? Sagot ni Xylina habang nakatingin sa kanya. Humisi ang ama ni Hayward nang magsimula siyang makipag-ugnay sa mga tao sa pangkat. Sinimula ni Xylina ang paggawa ng pareho kahit na nakipag-ugnay din siya kay Noemi sa oras na ito. Ito ay dahil sa huling insidente, ipinaliwanag ni Noemi ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi pa ni Noemi kay Xylina tungkol sa batang may puting buhok kasama ang kanyang mga tauhan na nagtulak sa maraming mga kotseng Maybach upang iligtas sila. Naomi, medyo guguluhin kita. Mayroon ka pa bang numero ng kontak ng binata na nagligtas sa iyo sa huling pagkakataon? Maaari mo ba siyang kontaken sa ngalan ko? Pinagtripan ng kapatid namin. Hindi ba sinabi niya sa iyo na maaari kang makipag-ugnay sa kanya kung nagkakaroon ka ng anumang kaguluhan sa hinaharap? Maaari mo bang hilingin ang tulong niya ngayon? Hello, Chairman Lloyd. Ako ang dakang accountant para sa York North Mountain. Naaalala mo ba ang oras na iyon na nagsasabay kaming kumain? Naaalala kong sinabi mo na maaari kang makipag-ugnay sa iyo kung nagkakaroon ako ng anumang problema. Sa gayon. Tama, oo tama, mayroon lamang isang maliit na isyo sa ngayon. Ang parehong mga partido ay nagsimulang ipakita ang kanilang mga kahangahangang mga koneksyon. Sina Lillian at Sharon ay nakatingin lamang sa kanila at naiilang. Damn it. Parehong sina Hayward at Murphy ay medyo komplikado ng mga background. Akala ni Sharon dati na si Murphy ay isang binata lamang na maaari lamang magsikap at magpumiglas sa ilalim. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae ay tila may napakalakas na koneksyon sa buong lugar. Mayroon pa siyang isang pangkat na mga tao na nagmamaneho ng mga kotseng Maybach. Siya ay flabbergasted at kung may isang bagay na natutunan siya mula sa lahat ng ito, ito ay ang buhay na talagang puno ng mga tagumpay at kabiguan. Natutunan din niyang huwag magmura sa mga kabataan o mahirap na tao muli. Kabanata 345. Kapag ang dalawang partido ay tumawag na pareho silang naghintay sa isang pansamantalang pagkalaglag. Sa oras na iyon kahit na ang pulisya ay hindi talaga mahuhulaan kung paano magtatapos ang sitwasyon. Ang mga resulta sa paglaon ay ang pagpapasya kadahilanan kung ang mga kaganapan ngayon ay ilalabas sa publiko o mananatiling pribado. Aling partido ang lalabas sa tuktok? Walang imak na bulong ni Sharon sa sarili, puno ng pag-aalinlangan at pag-aalanggan ang puso. Isang sandali siya ay nag-uugat para kay Hayward na maging tagumpay, at sa susunod, inaasahan niya na si Murphy na paulit-ulit na nakatingin sa kanya na may naiibig na mga mata, ang siyang magtatagumpay. Sa madaling salita, isang atake ng mga komplikadong emosyon ang ibinubuhos sa kanya. Habang patuloy na nagtataka si Sharon, naririnig ang mga yabag mula sa likuran ng pintuan ng silid ng pagtatanong. Maraming mga yabag sa katunayan, at lahat sila ay tila mabilis na gumagalaw. Helye, tatay. Nandito ba si Chairman Lloyd? Tuwang-tuwa na tanong ni Hayward. Huwag mo ring pangarapin ito. Si Chairman Lloyd at ang iba pa ay hindi dumadalo ng pisikal upang harapin ang mga ganitong bagay. Sagot ng ama ni Hayward na may malambing na buntong hininga. Narinig ang kislap ng isang pagbubukas ng pinto. Isang pangkat na mga nasa edad na pulis na pumasok kaagad sa silid pagkatapos. Sargento Zales. Si Teniente Leeds. Sigaw agad ng dalawang opisyal ng pulisya habang saludo sila. Ang isang pangkat na mga kalalakihan ay sumusunod din sa likuran nila, isang halos pagpindot sa aura na lumalabas mula sa kanila. Sargento Zales. Ako ang tumawag kay Chairman Lloyd. Tuwang-tuwa na bati ng ama ni Hayward sa sandaling nakita niya ang kaakit-akit na babaeng pulis. Teniente Leeds.
Nakipag-ugnay na rin sa panig ng biktima si Miss Naomi. Ang taong binugbog ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Miss Naomi. Sabi ni Zylina habang humihinga ng malalim. Kahit na tinawag dito ngayon. Dati, nahirapan siyang maniwala sa kwento ng kanyang pinsan nang idagdag sa equation ang batang may puting buhok at si Maybach. Gayunpaman, alam na niya ngayon na ang kapatid ng kanyang pinsan ay tiyak na mas malakas at may kakayahan kaysa sa kanya. Ang sumunod ay isang maikling serye ng mga paliwanag, parehong partido na nagpapahayag ng kanilang posisyon sa dalawang pinuno. Manem, kung ano ang pinag-uusapan ni Chairman Lloyd at kung ano ang nakababatang kapatid. Officer Wiles, sapat mo bang naitanong sa kanila kung ano ang totoong nangyari? Tanong ni George. Oo, meron ako. Si Murphy ang nagsimula sa buong bagay sa pamamagitan ng pagpindot kay Sharon sa Trinity Jewelers. Ang sumunod ay tinawag ni Sharon si Hayward upang talunin si Murphy. Kaya't dahil ang alinmang partido ay handang mag-back down, wala talagang point sa pagpapasya kung ang bagay na ito ay dapat na maayos ng privado o publiko. Dadaan lang sila sa mga normal na pamamaraan, pagpigil sa administratiba at parusa rin. Ang lahat ng mga nanggugulo ay dapat i-detain. Malamig na sabi ni George. Sa sandaling iyon, ang pagkalito ay sumailalim sa parehong partido. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nandito upang tumulong? Tanong ni Zylina. Hindi niya talaga inaasahan ang sagot na iyon. Ang isipin na ang kanyang pagtitiyaga ay talagang magpapakulong sa kanyang nakababatang kapatid. Ano ang nangyayari dito? Ito ba talaga ang kapangyarihan ng kanyang kapatid? Kung hindi, sino pa ang makakakuha ng pumunta rito? Ikaw si J. Gerald Crawford, tama. Ilang tao pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa paligid ng silid hanggang ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Gerald. That would be me, sabi ni Gerald habang tumatango. Ang totoo, si Gerald ay nakipag-ugnay kay G. Harrison ng mas maaga pa habang siya ay nasa kotse pa rin ng pulisya. Ipinaliwanag niya sa kanya ang buong sitwasyon. Malinis si Gerald dahil wala talagang malilim na nangyayari at wala siyang nagawa kahit anong bagay na dapat tandaan sa eksena. Gayunpaman, nakakagulat pa ring makita ng personal. Una nang inaasahan ni Gerald na si G. Harrison ay makikipag-usap sa mga opisyal ng pulisya sa kanyang ngalan. Sa gayon, saksi ka lang sa kasong ito kaya hindi mo na kailangan pang manatili pa rito. Maaari kang umalis. O sige, salamat sa lahat ng iyong problema. Wala nang sinabi si Gerald at pasimpleng naglakad siya palabas ng istasyon ng pulisya, na iwan ang iba na pipi. Ito ay malinaw na tulad ng araw ngayon. Ang grupo ng mga tao roon ay dumating para kay Gerald. Tulad ng kung hindi ito malinaw na malinaw, ang mga kalalakihan na may malakas na aura ay ganap na hindi pinansin ang iba pa sa istasyon ng pulisya habang sila ay lumingon upang umalis kasama si Gerald. Fuck! Naramdaman ni Zylina na namula ang kanyang mukha sa isang cocktail na hiya, pagkabigla, at sorpresa. Ganon din kay Sharon at Lillian. Lahat sila ay naiwang walang imak. Si Gerald ay tila may napakahusay na koneksyon at relasyon. Mula sa kanilang pag-uugali sa kanya kanina, halata na ang kanyang mga koneksyon ay mas mahusay kaysa sa ama ni Hayward at kahit kay Zylina. Sino nga ba si Gerald? Lahat sila ay sabay na iniisip ito ng sabay. Ang mga bigat na naangat mula sa kanilang mga dibdib ay tila muling lumitaw, sa oras na ito ay maaaring mas mabigat pa. Hindi inaasahan ni Zylina na makakuha ng ganoong sampal sa kanyang mukha na ganito. Kabanata 346. Bukod sa nakakaramdam ng hiya, nagsisimula na rin siyang bahagyang kabahan. Lahat ng mga kababaihan ay nararamdaman ng parehong damdamin. Kinilabutan sila na maiisip pa ang tungkol sa posibilidad na maging isang big boss si Gerald. Pagdaan ni Gerald sa pintuan ng himpilan ng pulisya, nagulat siya nang makita na hinihintay siya ni Wesley, mula sa Bureau of Commerce sakay ng kotse sa labas mismo. Sumakay na si Gerald sa sasakyan. Ngumiti si Wesley bago sinabi, Mr. Crawford, naging saksi ka lang kaya bakit ka pa nakakulong? Hahaha. Alam ni Gerald na pinag-uusapan niya ang katotohanan na patuloy na iginiit ni Zylina na siya ay kasabwat sa bagay na iyon. Huwag mo ring banggitin, mayroon lamang siyang maliit na galit sa akin. Hindi na kinailangan ni Gerald na tukuyin ang mga detalye kaya't simpleng sagot lamang ang ibinigay niya. Kita ko, nakikita ko. Tuldok-tuldok. Sa pamamagitan ng paraan, G. Crawford, mayroong isang bagay sa aking isipan na hindi pa rin ako sigurado kung dapat ba akong magbahagi sa iyo, nakangiting sabi ni Wesley habang patuloy na hinihimok si Gerald pabalik sa kanya. Paaralan si Gerald ay may magandang impression kay Wesley. Siya ay isang tunay na pinuno na talagang nais na higit na paunlarin at tulungan ang pamayanan ng negosyo sa Mayberry City na lumago. Dahil dito, lumayo ng bahagya si Gerald upang ipakita na nakikinig siya. Kaya, narito ang bagay.
Ilang oras ang nakakalipas, ang aming koponan sa pamamahala ng negosyo ay nakatanggap ng isang tagapagpahiwatig ng gawain upang palakasin ang aming konstruksyon sa panglunsod na bayan at bukid. Siyempre, kinakailangan ang kooperasyon ng Bureau ng Pamamahala ng Negosyo upang makamit natin ito. Sa makatuwid, binalak kong mag-set up ng ilang mga pilot project sa ibang mga bansa, lungsod, at bayan. Nararamdaman ko ng personal na marami na akong nagagambala sa iyo, G. Crawford. Sa makatuwid nagpa siya akong maglagay ng ilang mga mapagkukunan ng pamumuhunan sa ilang iba pang malalaking grupo sa halip. Lahat ay napagkasundoan. Nako, sino ang maaaring asahan ng Rai Group na biglang gumuho ng ganyan ilang araw lamang ang nakakalipas? Ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng isang reaksyon ng kadena, at maraming iba pang nauugnay na mga kumpanya ang naapektuhan dahil sa kaganapang iyon. Pagkatapos ng lahat ng aming orihinal na pamumuhunan ay nawala ngayon, ganoon din. Sabi ni Wesley habang ngumiti siya ng mapait. Hindi sigurado si Gerald kung tatawa o iiyak. Kung sabagay siya ang nag-utos na sirain ang Rai Group. Gayunpaman tila ang pagsira sa pangkat ay nagdala ng gulo sa maraming iba pang mga tao. Kaya narito ang gagawin ko sa sitwasyon, G. Crawford. Nalaman ko na ang iyong bayan ay isang bayan sa Seren Country sa ibaba ng Mayberry City. Tiningnan ko ang lokasyon ng impormasyon at transportasyon doon at mula sa kung ano ang nahanap ko, ito ay talagang napakahusay. Kung nais mong mamuhunan sa pagpapaunlad ng mga negosyo doon, kakailanganin lamang ng ilang taon upang mapabuti ang ekonomiya ng Seren Country. Naturally, bibigyan din namin ang lahat ng mga mapagkukunan bilang isang form ng suporta. Sinusubukan ni Wesley na mamuhunan si Gerald sa proyekto. Alam kung gaano kahusay si Wesley, si Gerald ay wala talagang problema dito. Tatapusin niya ang kanyang pagsusuri sa 7 araw pa. Matapos, si Gerald ay magkakaroon ng mas maraming libreng oras sa mga darating na buwan upang italaga ang kanyang sarili sa pag-unlad ng mga proyekto. Ano pa, dati nang naisip ni Gerald ang tungkol sa pamumuhunan sa kanyang sariling bayan dati. Plano na sana niyang kausapin si Wesley tungkol dito ngunit sa halip ay lumapit sa kanya si Wesley. Ngayon na hindi niya direktang nawasak ang orihinal na plano ni Wesley na pamumuhunan, walang nakitang dahilan si Gerald na tanggihan talaga ang kanyang kahilingan. Bukod, ang halagang hinihiling ni Wesley ay hindi labis para kay Gerald. Sa gayon, sumang-ayon kaagad si Gerald sa kanyang hiling. Sa kanyang pag-uwi sa kanyang dormitoryo, nakakita si Gerald ng isang ligtas na lugar upang mailagay ang mga bracelet na jade na binili niya. Si Harper at Benjamin ay abala sa pag-aaral noong panahong iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Ang kanyang kapatid na babae, si Jessica. Dahil hindi maginhawa para sa kanya na kausapin siya sa dormitoryo, tumungo si Gerald sa banyo. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, dapat ay darating ngayon ang kanyang kapatid na babae. Sinasadya ni Gerald na makipag-ugnay din sa kanya. Pagkaalis niya, 5 tao na orihinal na nag-aaral sa dormitoryo ang agad na inilapag ang kanilang mga aklat. Ang isa sa mga lalaki ay lumipat pa upang bantayan ang pintuan. Harper, tingnan mo yan. Bumili na naman siya ng ilang totoong mamahaling mga bagay. Kung tama ang hula ni Hailey at Alice, si Gerald talaga si G. Crawford. Magagawa naming magkaroon ng isang mas mataas na katayuan sa paligid lamang niya. Sabi ni Benjamin habang tumatawa. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga kasama sa kwarto, kasama na si Gerald mismo, ay nagnanakaw ng pagkain sa isa't isa o nilusot ang mga gamit ng bawat isa. Mayroong zero na pagkakasala sa kanilang kasalukuyang ginagawa. Ano pa, naging interesado sila ngayon at masigasig na alisan ng takip ang totoong pagkatao ni Gerald ngayon. Alam ko, diba? Inaasahan ko talaga na gumawa ng tamang hula si Hailey at ang iba pa. Sabi ni Harper habang nakangiti habang kumakamot sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang mga salita ay taos puso dahil ang Harper ay talagang magiging masaya para kay Gerald kung ang chismis ay naging totoo. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap si Harper ng isang kahilingan sa video call sa WeChat. Sa pagtingin sa pangalan ng kontak ng tumatawag, nakita niya na si Hailey iyon. Harper, bumalik na ba si Gerald? Kakabalik lang niya, hindi pa masyadong nakakalipas ngunit nasa banyo siya ngayon. Dinala niya pabalik ang 2 kahon ng talagang mamahaling mga bagay na hinahanap. Hoy, gusto ko rin itong makita. Sa pagkakataong ito, ang kasama sa bahay ni Hailey ang pumalo. Sa likuran, makikita din si Alice na may usisero sa mukha. Malinaw na hanggang sa matuklasan nila ang tunay na pagkatao ni Gerald, ang mga taong ito ay hindi makatulog ng maayos. Lalo na ito ang kaso para kay Alice. Ang isang araw ay maaaring makaramdam ng isang buong taon kung ang isang tao ay nakadarama ng pag-asa, at si Alice ay pinahihirapan ng kaunting oras. Dapat ba siyang humingi ng tawad kay Gerald? Ngayon na wala si Mila, may pagkakataon bang makasama siya muli?
Ngunit paano kung si Gerald ay hindi si G. Crawford at ilang nakalulungkot lang? Damn it. Ang tanong ay seryosong nagpabaliw sa kanya. Hoy Benjamin. Buksan ito upang makita kung ano ang binili niya sa oras na ito. Panipi. Kabanata 347. Banal. Napakagandang bracelet na iyon ng Jade. Parehong nagulat ang lahat nang makita nila ang nakalatag sa loob ng parsela. Ang resibo na kasama ng parsela ay lalong nagulat sa kanila. Ang dalawang bracelet ay nagkakahalaga ng higit sa 40,000 dolyar. Hoy, gusto rin namin makita. Nagsimulang tumalon at sumigaw si Jack Ellen sa kabilang bahagi ng screen. Inilabas ni Harper at Benjamin ang mga bracelet na Jade bago ipakita ito sa kanila sa pamamagitan ng kamera ng kanyang telepono. Ang iba pang mga kasama sa kwarto ni Gerald ay nagpatuloy sa pagtingin sa mga kahon kahit na ang mga kahon ay hindi mukhang mura. Ang lahat ngayon ay kumbinsido tungkol sa isang bagay. Mayaman si Gerald. Iyon ay isang hindi maikakaila na katotohanan. Sa sandaling iyon, ang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng pintuan ay nagsimulang bumulong ng dali-dali, ang likod ni Gerald. Dahan mo itong ilayo. Agad na tinapos ni Harper ang video call habang ang iba pang mga lalaki ay dali-dali na inilagay muli ang mga pulse areas sa kanilang orihinal na mga kahon. Nang buksan ni Gerald ang pinto upang makapasok sa dormitoryo, nakita niyang nakatayo ang lahat ng kanyang mga kamag-aral. Lahat sila ay mukhang malabo habang nakatingin sa kanya. Ito ay isang nakakaisip na eksena para kay Gerald kaya't simpleng ngumiti siya at nagtanong, ano? Nakikita mo ba ang pera sa aking mukha? Gerald, mangyaring sabihin sa amin ang totoo. Mayaman ka ba talaga ngayon? Nagtataka na tanong ni Harper. Tulad ng kung mayroon akong anumang pera sa una, sinabi Gerald reflexively. Damn it. Sinusubukan pa rin niyang itago sa amin ang totoo. Mga kapatid, magkaisa tayo at crush natin siya. Pagkatapos ay binuhat siya ni Harper at ng natitirang mga lalaki ng sama-sama bago ay pin ang kanyang mga braso at binti sa isang kama. Pinaihip siya nito at tinanggal ang pantalon bago pinalo at kiliti siya ng walang awa. Ayos lang. Ayos lang. Suko na ako. Mayaman ako ngayon. Itigil mo na yan. Alam ni Gerald na ang pusa ay nasa labas ng bag at walang point na sinusubukan itong itago pa. Lumilitaw na ang lahat ng kanyang mga kakaibang pag-uugali ay nakakuha ng pansin ni Harper at Benjamin. May karapatan silang mag-alinlangan. Kung sa bagay paano biglang yaman ang ganoong kawawa na mahirap na mag-aaral. Ano pa, hindi lang siya mayaman. Napakalakas din niya. Orihinal na hindi nilayo ni Gerald na sabihin kay Harper at sa iba pa ang totoo. Ito ay sapagkat natatakot siya na ang pag-ibig ng kapatid na kasama niya sa kanila ay titigil sa sandaling ang pera ay dumating sa equation. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik sa katotohanan na siya talaga si G. Crawford. Sa kabila nito, ang kanyang mga kasama sa kwarto ay nakaisip na mayroong isang mataas na pagkakataon na siya ay talagang si G. Crawford. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa nila, tumanggi si Gerald na ibunyag kung sino talaga siya at hindi aaminin ang anupaman, kasama na kung paano siya napayaman ng bigla. Walang magawa ni Harper at ng iba pang mga lalaki. Kahit na nagpatuloy silang magpaloko sandali, lahat sila ay totoong masaya para kay Gerald. Tungkol kay Gerald, napagpasyahan na niya ng matagal na ang nakalipas na siguradong matutulungan niya ang lahat ng kanyang mga kapatid sa kanilang karera sa hinaharap. Kapag ang mga bagay ay huminahon ng kaunti, ang mga batang lalaki ay masayang ginawang blackmail kay Gerald habang tinatalakay nila sa kanilang sarili kung paano nila gugugulin ang mga susunod na araw sa paaralan na magkasama. Lahat ng nasa dormitoryo ay tumulong kay Gerald dati. Sa makatuwid, wala siyang nahanap na isyu sa pagpapagamot sa kanila ngayon. Kapag natapos na nila ang pagrepaso at pag-aaral, si Gerald at ang mga lalaki ay lumabas upang magsaya. Kumain sila, uminom, at maraming saya bago tuluyang bumalik sa dormitoryo upang magpahinga. Habang nangyari ang lahat ng iyon, ang nilalaman ng tawag ni Jessica kanina ay naiwan pa ring hindi pinag-uusapan. Medyo nagdayal sa oras, si Gerald ay nakapasok lamang sa banyo nang sa wakas ay kinuha niya ang tawag nito. Nais niyang tanungin ang kanyang kapatid na babae kung darating siya at kung kailangan niya itong sunduin. Gayunpaman, ang kanyang tugon ay hindi masyadong isang inaasahan. Hindi na niya ito makakaya. Kapatid, isang mahalagang panauhin ang dumadalaw sa aming pamilya at hiniling ako ni Papa na samahan ko sila. Natatakot ako na hindi ako makabisita sandali. Sinabi sa akin ni Itay na sabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Nakita ko. Sa gayon, hindi ito matulungan. Si Gerald ay matapat na bahagyang nabigo. Kung sa bagay, namiss talaga niya ang ate niya. Hoy, naaalala mo ba na ang ating ama ay may dating kapatid at kasama sa likod noong nasa bahay kami ng Mayberry City? I do, sabi ni Gerald habang tumatango. Ito ay isang mahabang kwento na narinig niya mula sa kanyang ama sa telepono kanina pa.
Bahagi ng kwentong iyon na kinasasangkutan ng kanyang ama na sinasabi sa kanya na ang pamilyang Crawford ay palaging may isang paraan ng pagtuturo sa kanilang mga anak na mabuhay sa kahirapan. Ang kanyang ama ay walang kitaliwasan doon. Kabanata 348. Noon, ang kanyang ama ay nanirahan sa kahirapan at nabigo siyang makapasa sa eksaminasyon sa pasukan upang makapasok sa unibersidad. Sa makatuwid, pinilit siya ng lolo ni Gerald na maglingkod bilang isang sundalo sa militar. Doon, nakilala niya ang kanyang kasama. Matapos ang pagiging hukbo sa loob ng 2 taon, bumalik siya sa kanyang bayan at nagsasaka. Kailangan niya ang pera mula nang siya ay nasira. Sa paanuman, nagawa niyang magtipon ng sapat lamang upang mabuksan ang isang steamed bun shop at tumigil siya sa pagsasaka noon. Gayunpaman, dahil ang kanyang ama ay hindi isa nahahayaan lamang ang isang magnanakaw na makatakas nang makita niya ang isa, nauwi siya sa pagnanasa sa magnanakaw. Bilang isang resulta, kinailangan niyang isuko ang kanyang steamed bun shop sa kabilang partido bilang kabayaran. Noon, marami na rin siyang nahiram na pera at maraming utang sa ibang bansa. Ito ay isang punto sa kanyang buhay kung saan siya ay mahirap na wala siyang pera upang ipagdiwang ang bagong taon. Wala nang ibang pag-asa ang nakita, nagpa siya siyang hanapin ang kasama niya. Ang kanyang kasama sa loob ay nanirahan sa loob ng bansa at nagmula sa isang medyo mayamang pamilya. Parehong mga sibil na tagapaglingkod ang kanyang mga magulang kaya natural na nagkaroon sila ng magandang buhay. Gayunpaman, sa tuwing makakarating ang kanyang ama sa kanyang bahay alinsunod sa address na ibinigay sa kanya, hindi kailanman magagamit ang kanyang kasama. Wala itong malamig at nakakadismaya noon. Habang sila ay magkakapatid, sila ay labis na malapit sa isa't isa. Gumawa pa sila ng isang kasunduan na ang kanilang mga magiging anak ay magiging kapatid din. Kung ang isa sa kanila ay nanganak ng isang batang babae, sa gayon sila ay magiging isang pares. Kaya, maliwanag na ang kasunduan na iyon ay isang biro lamang sa kanyang kasama. Simula noon, hindi na niya ito tinangkang makipag-ugnay sa kanya. Sa wakas nang ang kanyang ama ay nasa hinog na edad na 22, sa wakas ay sinabi ng lolo ni Gerald sa kanyang ama na siya ay talagang mayamang mana. Ang kanyang ama ay pinamunuan upang magsimula sa isang negosyo bago siya tuluyang magmana ng yaman ng pamilyang Crawford. Hanggang sa kapwa ay pinanganak sina Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay sa wakas ay bumalik sa kanilang bayan. Pareho nilang kontrolado ang kanilang mga negosyo sa malayo habang nagpaplano din ng tamang sistema ng kahirapan upang maturuan ang kanilang mga anak. Malinaw na naalala ni Gerald na ang kanyang mga kapitbahay, sina G. Winters at Ginang Winters, na nag-alaga kay Gerald at sa kanyang kapatid na babae para sa isang malaking bahagi ng kanilang pagkabata. Palaging abala ang kanilang mga magulang sa paggawa ng pera sa ibang bansa upang mabayaran ang mga utang ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay babalik lamang upang dalawin sila ng 2 beses o 3 beses sa isang taon na higit pa upang suriin ang kanilang pag-usad. Iyon ay isang pangunahing buod ng lahat ng nangyari. Tulad ng para sa wakas na makikipagtagpo muli ang kanyang ama kasama ang kanyang kasama, nangyari ito ng handa na si Gerald na simulan ang kanyang buhay sa high school. Dinala siya ng kanyang ama upang makipagtagpo sa kanyang dating kasama. Naalala ng ama ni Gerald na sinabi ng kanyang kasama na mahusay siya sa kanyang pag-aaral. Gusto niya ngayon na tulungan niya si Gerald na maghanap ng magandang paaralan. Nang sa wakas ay nakalock nila ang kanilang mga mata sa parking lot ng bahay ng kanyang kasama, sinabi lamang ng kanyang kasama na siya ay abala sa isang pagpupulong sa oras na humingi ng tulong ang kanyang ama. Pagkatapos ay binago niya kaagad ang paksa at sinabi sa kanyang ama na makipagkita sa kanya minsan sa hinaharap upang alalahanin ang nakaraan. Sa huli, nakapasok si Gerald sa isang prestihiyosong high school sa pamamagitan ng kanyang sariling magagandang marka. Ang kasama ng kanyang ama ay tila napakataas ng katayuan at pakiramdam nito ay normal na magmumura siya kay Gerald at sa kanyang pamilya. Iyon lamang ang impresyon na personal na mayroon si Gerald nang makilala niya ang kasama ng kanyang ama. Kumusta naman ito, kapatid? Tanong ni Gerald habang iniiling ang kanyang sariling saloobin sa sandaling ito. Well, nakikita mo, parating sinasabi ng ama na nami-miss niya ang mga dating kaibigan. Gayunpaman, alam mo na palagi siyang walang malasakit sa katanyagan at kapalaran. Ngayon na ang aming sistema ng pagtuturo ng kahirapan ay natapos na, hindi maginhawa para sa ama na bumalik sa Mayberry City upang bisitahin ang kanyang dating kasama sa personal, na may napakataas na katayuan ng tatay at lahat. Oo, alam kong ang tinawag niyang kasama ay palaging minamaliit sa amin at sa aming ama, ngunit ang aming ama ay nais na makita ang mabuti sa mga tao. Dahil hindi ako makakabalik upang personal na gumawa ng kahit ano ngayon, iiwan ko sa iyo ang bagay na ito ngayon. Dahil mananatili ka sa Mayberry City upang linisin ang ilan sa mga bagay sa iyong negosyo sa panahon ng bakasyon sa tag-init, subukang kumuha ng ilang araw na pahinga upang umuwi at manatili doon sandali.
Habang nandyan ka, maaari mong bisitahin ang dating kaibigan ng ama pati na rin ang kanyang espesyal na kaibigan. May ipapadala ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Maglalaman ito ng impormasyon sa pakikipag-ugnay at address ng espesyal na kaibigan din dito. Hindi mo pa nakikilala ang espesyal na kaibigan bago mag-isip. Kung may magagawa ka man upang makatulong sa sitwasyon, mangyaring gawin ito. Dahil din sa matagal ng alaga sa amin ni G. Winters at Ginang Winters, marahil ay magtayo sila ng isang villa sa bundok. Tiyaking bibigyan mo ang kanilang mga anak ng kaunting pera upang matulungan din sila. Sa gayon, kakailanganin kong umalis ngayon, bye. Matapos mabigyan siya ng napakaraming mga tagubilin, pagkatapos ay agad siyang bumaba. Nakaramdamang tuliro lamang si Gerald sa sandaling ito. Sino ang espesyal na kaibigan ng kanyang ama? Napagtanto na ang pag-iisip tungkol dito ay hindi makakatulong, umiling lang siya bago bumalik sa dormitoryo. Lahat ng nangyari pagkatapos ay nagplay tulad ng ipinakita ng mas maaga bumalik sa kasalukuyan, ang gabi ay tahimik habang ang mga batang lalaki ay matahimik na natutulog. Umaga ng sumunod na araw, si Gerald ay nagtungo sa silid-aklatan na may dalang ilang mga aklat sa kamay upang mag-aral. Marami ng mga tao roon sa kabila ng ganito kaaga. Paimpal lang na naglakad si Gerald papunta sa dati niyang pag-aaral sa bintana. Pagkakita na lang niya ng pamilyar na mesa, naalala niya kay Gia. Kung sa bagay, dito nga sila unang nagkita. Nais niyang ibigay sa kanya ang jack bracelet na binili niya para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya siya nakita sa kanyang karaniwang mga ruta at wala rin siyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Ang kanyang pangalawang misyon sa silid-aklatan ay upang makita kung sa wakas ay makakasalubong na siya muli. Matapos makaupo, napatingin si Gerald sa sarili paminsan-minsan. Sa habang ginagawa niya ito, ilang magagandang kagandahang asal na mga batang babae na nakaupo sa ibang sulok ng silid-aklatan ay patuloy na pinagmamasdan ang mga kilos ni Gerald. Hoy! Hoy! Sino sa palagay mo ang hinahanap ng nakalulungkot na naghahanap na jerk? Tanong ng isa sa mga batang babae habang nakangiti. Kabanata 349. Sino ang nakakaalam, hindi ba sinabi ni Gia na mayroon siyang isang aktwal na nosebleed sa unang pagkakataong makita siya? Tila siya ay naging labis na nasasabik mula sa kanyang bango. Hindi ko ito binibili ng totoo. Oo. Bakit walang mga nosebleed ang mga lalaki kung nakikita nila ako noon? Hindi ka ba pumapayag, Gia? Tingin ko hinahanap ka niya. Ang mga batang babae ay nagpatuloy sa pag-uusap ng tahimik sa kanilang sarili. Namumula lang si Gia sa pagkakaupo niya doon. Nakaramdam siya ng kahihiyan noon sa silid-aklatan noong si Gerald ay may nosebleed. Ngayon ay lalo siyang nahiya sa kanyang mga kaibigan na palaging inaasar siya tungkol dito. Nag-aaral na sana sila ngayon. Mas maaga pa, hinimas ni Tammy si Gia ng marahan bago tinuro ang pinto. Nakita ni Gia at ng kanyang grupo ng mga kaibigan si Gerald na papasok na bitbit ang kanyang mga libro. Tila siya ay naghahanap para sa isang tao, sandali bago sa wakas ay nagpa siya na umupo. Ang kanyang mga quirky aksyon ay nagudyok sa mga batang babae upang simulan ang pagtalakay tungkol sa kanya. Hoy! Gerald! Sigaw ni Tammy ng marahan sa labas ng asol. Dahil tahimik ito sa library, narinig agad ni Gerald ang tawag nito. Nang siya ay tumangala, nakita niya si Tammy na nakatayo sa malayo habang sinenyasan siya nito ng kanyang kamay na lumapit. Nakita ni Gerald na si Gia at ang iba pang mga batang babae ay nakaupo din doon. Natuwa si Gerald na sa wakas ay natagpuan niya siya. Pagkatapos ay lumakad siya sa kanila. Hoy Gerald, ano nga ba ang eksaktong hinahanap mo mula nang pumasok ka sa silid-aklatan? Nandito rin ang mga kaklase mo. Nakangiting tanong ni Tammy kaagad pagkalapit niya sa kanilang mesa. Ha, hindi talaga. Sagot ni Gerald na kinakabahan. Ito. Kaya't pinagmamasdan nila ako mula nang umakyat ako sa silid-aklatan. Kung gayon, ano ang hinahanap mo? Ha. Sabi ko na nga ba. Hinahanap mo si Gia, hindi ba? Sinusubukang hanapin siya sa library. Sabi ni Tammy sa pagitan ng hajihikan. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang matiyak na hindi siya masyadong malakas. Ay, sandali na natigilan si Gerald. Wala siyang magandang pagbabalik. Tiyak na medyo nakakahiya para sa isang tao na basahin siya tulad ng isang bukas na libro na madali. Itinaas ni Gia ang kanyang mukha upang tumingin kay Gerald, isang halo ng pag-aalinlangan at pag-asang lumalabas sa kanyang mukha. Iniisip niya kung tama rin ang palagay ni Tammy. Well, oo, inaamin kong hinahanap ko si Gia. Nasira ko ang bracelet mo noong huli at gusto kitang bayaran. Sabi ni Gerald sa isang talunan na tono. Oh, hindi mo talaga kailangan gawin iyon, Gerald. Ang bracelet ay hindi ganon kamahal, ilang libong dolyar lamang. Gayunpaman, sa lahat ng katapatan, hinahanap din kita. Nais kong magpasalamat ng maayos sa iyo para sa iyong tulong noong isang araw.
Sinabi ni Gia na sa una ay medyo natulala sa kanyang pagtatapat bagaman mabilis itong naging ngiti nang malaman ang tungkol sa tunay na hangarin. Siyempre, hindi niya sinadya na maging bastos sa kanyang pahayag. Ang ilang libong dolyar talaga ay wala sa isang tulad ni Gia na may mahusay na pinagmula ng pamilya. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit niya ito nasabi ng ganito casual. Aba, dahil gusto mo ring magpasalamat kay Gerald, paano ito? Dahil medyo maaga pa, malamang na hindi ka pa nakapag-agahan, ikaw ba si Gerald? Nangyari lamang na ang isang bagong tindahan ng agahan ay nagbukas sa tabi mismo ng aming universidad. Bakit wala kaming chat habang sabay kaming nag-aalmusal? Sabi ni Tammy habang nakangiti. Binibigyan ka ng pagkakataon na gamutin ang anim na kagandahan sa agahan, Gerald. Mas mabuting samantalahin mo ang oportunidad na ito. Dagdag niya sabay ngisi. Siguradong. Teryo na. Sagot ni Gerald habang tumatango. Hindi kami kailangan pakitunguhan ni Gerald. Lahat ng iniutos ninyong lahat ay nasa akin ngayon. Sagot ni Gia, isang malaswang ngiti sa labi. Sa nasabing iyon, lahat sila ay sumang-ayon at sabay silang umalis sa silid-aklatan. Kayong mga babae ay maaaring magpatuloy muna, kailangan kong may makuha sa aking dormitory. Huwag mag-alala na hindi ako tumatakas. Sabi ni Gerald bago humiwalay sa grupo ng mga batang babae sa ngayon. Pumalik siya upang kunin ang bracelet ng Jade. Nais ni Gerald na ibigay ito sa kanya sa lalong madaling panahon upang hindi na niya maramdaman na may utang na siya sa kanya. Si Gia ay totoong maganda at tiyak na siya ang uri ng batang babae na maaaring iparamdam sa sinumang batang lalaki ang isang matinding pagnanasa para sa kanya ng isang solong sulyap. Kabanata 350. Gayunpaman, ang puso ni Gerald ay nakalaan lamang kay Mila. Palagi siyang nakaramdam ng pagkakasala sa tuwing mayroon siyang masyadong maraming pakikipag-ugnay sa mga batang babae tulad nito. Iyon din ang dahilan kung bakit patuloy na nagtatago si Gerald at inilayo ang distansya sa kapwa Alice at Jack Ellen. Pagkapasok sa dormitoryo, kinuha ni Gerald ang kahon na naglalaman ng Hachan Jade bracelet. Sinabi niya kay Harper at sa iba pang mga lalaki ang tungkol sa kanyang plano bago tumakbo sa baba upang hanapin muli ang mga batang babae. Habang nangyayari ito, dumating ang mga batang babae at nakakita ng isang mesa para sa kanilang sarili sa lugar ng agahan. Pagkaupo pa lang nila, si Tammy at ang iba pang mga batang babae ay nagtakip ng kanilang bibig habang nagsisimulang tumawa. Gia, sigurado ako na gusto ka talaga ng batang Gerald. Parehas dito. Kaming mga batang babae ay maaaring hindi alam ito, ngunit nakagawa na ako ng ilang pagsasaliksik sa kanya. Si Gerald ay tila nagmula sa kagawaran ng wika at panitikan. Isa rin siyang mahirap. So paano kung mahirap siya? Sa palagay mo ba ang isang taong kulang sa pera ni Gia? At most, mabibigyan lang siya ng career ni Gia pagkatapos nilang magpakasal. Totoo yan. Sa totoo lang, may mukha rin siyang chiseled. O sige, huminahon kayo mga babae. Tungkol saan ang lahat sa mundo? Ano ang ibig mong sabihin kung ano ang big deal pagkatapos na ikasal kami? Si Gerald ay isang disente at matapat na tao. Mabuti kung nais mong makipagbiro sa akin ngunit huwag mo siyang tuksuhin ng ganito sa paglaon. Hindi mahalaga kung paano mo ito itapon, tinulungan na ako ni Gerald ng isang beses. Sabi ni Gia sabay buntong hininga. Hindi niya matiis ang kanyang grupo ng mga kapatid na babae minsan. Ang mas maraming pagsasalita nila, mas nasasabik sila at magiging madalas ito kaysa sa hindi, kumantong sa kanila na medyo samobra. Pero Gia, hindi ka pa nai-in-love dati, di ba? Hindi mo ba nais maranasan kung paano pakiramdam na maging sa isang relasyon? Tanong ni Tammy. Kaya paano kung hindi ako nakipag-date dati? Wala talaga akong nakikitang anumang kamanghamanghang tungkol sa mga bihasang batang babae. Sagot ni Gia, isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Gia, anong pagkakataon? Nakapag-agahan din kayo dito. Sa labas ng asol, isang batang lalaki ang lumapit sa kanila habang nakikipag-chat pa rin sila. Ang kanyang mga mata ay naiilawan kaagad sa sandaling nakita niya si Gia at ang kanyang pangkat. Sa kanyang mga kamay, ay isang napakagandang kahon ng pagtingin. Oo, tunay na isang pagkakataon Jacob. Bakit ka nandito? Sabi ni Tammy habang nakangiti habang kumakaway ng kamay. Ang kanyang tono ay naging isang malambing na tono. Ang batang lalaki na nauna sa kanila ay si Jacob. Ang humila kay Gerald palayo kay Gia kamakalawa sa infirmary. Sa totoo lang, ang pinagmulan ng kanyang pamilya ay pinansyal. Nagmamay-ari sila ng kanilang sariling kumpanya at napakalakas. Dahil dito, maaaring magmaneho ang Jacob ng isang BMW 7 Series na nagkakahalaga ng higit sa $121,000. Iyon ang dahilan kung bakit likas na inisip siya ni Tammy at ng iba pang mga batang babae. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang batang babae na natapos na magpakasal kay Jacob ay tiyak na masisiyahan sa isang napakagandang at matatag na natitirang buhay.
Matagal nang pinagsisikapan ni Jacob na makuha ang pagmamahal ni Gia ngunit wala lang siyang nararamdamang para sa kanya. Ano ang tinatawanan ninyong mga batang babae? Nagkataon lang na iniisip kong hanapin din si Gia. Isang pagkakataon na nagawa naming makilala mula lamang sa pag-iisip na iyon lamang. Nakangiting sabi ni Jacob habang komportable siyang nakaupo sa upuan na sa una ay nakalaan para kay Gerald. Pinag-uusapan namin kung paano kami magtatapos sa lalong madaling panahon at kung paano wala pa ring kasintahan si Gia. May naaangkop bang mga kandidato sa isip, Jacob? Tanong ni Tammy habang pumikit. Ganoon ba? Kaya, depende iyon sa kung interesado si Gia sa akin. May nanginginig ng kaba sa boses ni Jacob habang sinasabi ito. Sige, tapos na tayo mag-usap tungkol doon. Sabihin mo sa akin, Jacob. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Gia habang pinipilit nitong ngumiti. Aba, nasira ang bracelet ng iyong jade dahil medyo naging walang ingat ako. Iyon ang dahilan kung bakit binili kita ng bago. Dito, bakit hindi mo subukan ito upang makita kung gusto mo o hindi? Sabi ni Jacob habang naglalagay ng isang jade bracelet sa mesa. Nagulat si Tammy at ang iba pang mga batang babae na nagulat nang buksan ang kahon. Fuck, mukhang kamangha-mangha iyon. Magkano ang nagastos mo dito? Sigaw ni Tammy. Ang kanyang tinig ay nakakuha ng pansin ng ilang ibang mga batang babae na nag-agahan din doon. Sunod-sunod sinubukan ng mga batang babae ang pagsilip mula sa kinauupuan nila upang makita kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Mahinang ngumiti si Jacob bago sinabi, bakit hindi mo subukang gumawa ng hulaan? Kung hulaan mo ito ng tama sa unang pagkakataon, magkakaroon din ako ng isa para sa iyo. Hahaha, panipi. Kabanata 351. Sa sandaling iyon nang dumating si Gerald. Nasa kanyang kamay ang kanyang sariling pulse heiress na binili niya noong isang araw. Kahit na sinabi ni Gia na pupunta sa kanya ang agahan, binigyan ito ng pag-iisip ni Gerald habang papunta siya doon. Dahil balak niyang iwanang mag-isa ang mga batang babae sa sandaling maabot sa kanya ang pulse heiress, maaari din niyang gamutin sila sa isang panghuling agahan. Handa siyang magbayad ng singil kahit anuman. Gayunpaman sa kanyang paglapit sa kanilang hapag, napansin niyang nandoon din si Jacob. Ano pa parang binigyan lang ni Jacob si Gia ng sarili niyang Reg-Along bracelet. Gerald. Dito. Ayaw ni Gia na tumingin kay Jacob kaya't nakatingin siya sa hagdanen. Sa sandaling makita siya, ngumiti siya at winagiwi ang kanyang kamay upang tawagan si Gerald. Bakit nandito din ang bata? Agad na sumimang ang ekspresyon ng mukha ni Jacob sa sandaling nakita niya si Gerald. Ito ay isang bihirang okasyon para sa kanya na makapagguguli ng oras kasama si Gia at ang iba pang mga batang babae. Gayunpaman, ang pagseselos ni Jacob ay sumengga sa sandaling makita niya kung paano nagbihis si Gerald. Gayunpaman, bahagyang nakakabahala pa rin ito sa kanya dahil halatang lumalapit si Gerald kay Gia. Siyempre nandito siya. Espesyal na inimbitahan ni Gia si Gerald dito para sa agahan ngayon. Nakaupo ka talaga sa pwesto niya ngayon, Jacob. Sagot ni Tammy. Hawakan mo. Ano iyon sa iyong kamay, Gerald? Sa gayon, bahagyang kasalanan kung ang bracelet niya ay nahulog mula sa aking mga kamay noong araw kaya nakuha ko siya ng bago. Diretsahang sagot ni Gerald. Gerald, hindi ba sinabi kong hindi mo ako binabayaran? Gumagastos ka ng labis na pera para sa isang jade bracelet. Hindi kita sinisi sa una. Hindi naging sikreto sa kanya na hindi masyadong mayaman si Gerald mula nang marinig niya ang mga pag-uusap tungkol sa kanya paminsan-minsan. Napakasama dahil siya ang unang tumulong sa kanya. Gayunpaman, ngayon nagastos siya ng labis dahil lang sa kanya. Paano siya maaaring makapagpahinga ng madali? Ano pa talagang hindi gaanong naisip ni Gia ang tungkol sa pulse heiress dahil hindi naman talaga ito gaanong kahalagahan sa kanya. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkabalisa ngayon. Gaano karaming pera ang guguguli ng bata sa una? Masyado mo itong naiisip, Gia. Malamang binili niya ang regalo ng ilang dolyar sa night market. Malamig na sabi ni Jacob. Hahaha. Huwag mag-alala, alam namin ang posibilidad. Paano makakaya ni Gerald na magbayad para sa isang 7,500 dolyar na pulse heiress? Tumawa si Tammy matapos sabihin iyon. Gayon din, sabihin mo sa amin ang presyo ng jade bracelet. Hindi talaga namin nahulaan ito. Nagpatuloy siya. Sige, sasabihin ko lang sa iyo ang presyo noon. Hindi naman sobra. Nagkakahalaga lamang ito ng 18,000 dolyar. Habang nagsasalita siya, patuloy siyang sumilip kay Gia upang makita kung ano ang reaksyon nito. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Gia ay nanatiling walang malasakit. Gayunpaman, ang lahat ng iba pang mga batang babae. 8,000 dolyar. Sigaw ni Tammy. Walang masabi ang ibang mga batang babae, nakabuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Kahit na ang ilan pang mga babaeng mag-aaral na nakaupo malapit sa tabi ay patuloy na sumilip sa kanilang mesa.
Ang Pulse Ares mismo ay mukhang kamanghamanghang mula sa bawat anggulo at parang isang bihirang hiyas. Ang presyo ay nagbunyag pagkatapos ay sobrang napakalaking at maraming mga batang babae sa shop ang natapos na tumingin kay Jacob na may magkakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Diyos ko, Jacob, handa ka talaga na gumastos para kay Gia. Inggit na sabi ng isa sa mga batang babae. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay gumastos ng $18,000 upang makabili lamang ng regalo. Gaano niya kakayanin upang makaya iyon ng hindi nasisira? Mayroon bang mga batang babae na maaaring labanan ang ganitong uri ng tukso sa mundo? Gusto mo ba nito, Gia? Sa kabila ng pag-alam na hindi siya gusto ni Gia kahit na may puso siyang bato, siguradong maaantig siya sa regalo niya sa oras na ito, tama ba? Hindi nag-abala si Gia na sagutin ang tanong niya. Sa totoo lang nagsimula na siyang magsawa sa kanya. Matapos hindi pansinin sa kabila ng kanyang mabubuting hangarin, hindi mapigilan ni Jacob na makaramdam ng bahagyang hindi komportable. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Gerald ay nakatayo pa rin kung saan siya una ay nasa kamay ng kanyang sariling jade bracelet. Kabanata 352. Hey! Hoy, Gerald ang pangalan mo, di ba? Bakit hindi mo ilabas ang binili mong bracelet para kay Gia at ipakita din sa amin? Sa kanyang isipan, inisip ni Jacob na si Gerald ang tiyak na dahilan kung bakit hindi siya pinapansin ni Gia sa lahat ng oras na ito. Sa makatuwid, target niya ngayon si Gerald. Kalimutan ang tungkol sa akin. Ang jade bracelet na binili ko ay hindi malapit sa iyo. Hindi mo na ito titingnan. Totoo namang sinabi ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, bumili lamang siya ng isang jade bracelet na nagkakahalaga ng $7,500 para kay Gia. Wala ito malapit sa walang katotohanan na presyo ng regalo ni Jacob. Bukod dito, kung talagang nais niyang bagyain si Jacob, mas madali para kay Gerald na sampilan lamang sa mukha ang bata. Gayunpaman, ayaw gustuhin ni Gerald na makasama siya o si Gia at ang kanyang mga kaibigan sa hinaharap kaya't umiwas siya sa ngayon. Taos puso sa kanya si Mila kaya nais niyang gawin din ito. Sa makatuwid, walang dahilan para makipagkompetensya siya kay Jacob. Walang anumang mabuting darating mula rito at hindi rin siya makakakuha ng anuman. Tama yan, Gerald. Huwag kang mahiya, hindi ka namin pagtawanan. Ipakita mo na sa amin. Sabi ni Tammy. Bago pa siya makasagot, naglakad na si Tammy kay Gerald. Kinuha niya ang kahon sa kanyang kamay at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Inaabangan ito ng lahat ng mga batang babae. Isipin ang paghahambing ng isang $18,000 na jade bracelet sa isa na nagkakahalaga lamang ng ilang dolyar. Ang pagkakaiba ay magiging tulad ng langit at impyerno. Binuksan ni Tammy ang kahon sa isang mabilis na paggalaw. Pasimpleng ibinaba ang ulo ni Gerald, alam na malapit na siyang mabiro. Pagkatapos nito, kakailanganin lamang niyang maghanap ng isang dahilan upang mapatawad ang kanyang sarili at umalis. Ang lahat ay maaayos at wala na siyang babayaran pa kay Gia. Hinintay niya na magsimula ang makang. Naghintay siya, at naghintay, at naghintay. Ngunit hindi ito dumating. Ni Tammy o Jacob ay hindi manunuya sa kanya. Sumilip upang makita kung ano ang tumatagal sa kanila, nakita niya si Tammy na nakatitig sa kanyang jade bracelet, isang matinding gulat na gulat sa mukha nito. Gerald, ito, ang Pulse Ares na ito. Tuldok-tuldok. Binili mo ang bracelet na ito sa Jade. Nauutal na sabi ni Tammy nang tuluyang makaipon ng lakas na magsalita. Ang natitirang mga batang babae ay hindi pa rin nakakakuha mula sa paghahayag, ang kanilang mga bibig ay naiwang bukas, walang imak. Fuck! Iyon ang bracelet ng Dragon Jade. Nakita ko ang bagay na ito sa online at nabili ito ng humigit kumulang $30,000. Narinig ko rin ang tungkol dito. Maaari ba itong maging isang mataas na marka ng peking jade bracelet? Gusto kong maniwala ngunit, ang kulay, parang masyadong makatutuhanang maging imitasyon lang. Ano ang ibig mong sabihin ng isang panggagaya sa mataas na marka? Napakadali na mapatunayan ito mula sa isang peke kaya't ang pagtulad dito sa una ay imposible. Totoo yan. O aking Diyos. Ang bracelet ng jade ni Gerald ay nagkakahalaga ng $32,000. Kung ang mga batang babae ay hindi talaga nakita at pinanghahawakan ang aktwal na produkto sa sandaling iyon, hindi sila naniniwala sa pahayag na iyon kahit na binayaran nila ang kanilang buhay. Gayunpaman, ayan, ang bracelet ng Dragon Jade sa kanilang mga kamay. Natigilan din si Gerald at naramdaman niya ang malamig na pawis na nagsimulang tumulo mula sa noo niya. Fuck! Mali ang nakuha niyang kahon kaninang umaga. Kahit na magkatulad ang dalawang kahon, minarkahan ito ni Gerald ng mga bilang 7 at 32 upang may iba ito. Tiniyak niyang suriin na hawak niya ang mas murang kahon ng Pulse Ares bago siya umalis kasama nito, kaya ano ang ginagawa dito ng $32,000 na Dragon Jade bracelet? Damn it! Galit na pintig ang puso ni Gerald. Ang iba pa ay nabigla pa rin.
Kahit na ang mga nakapaligid na babaeng mag-aaral na customer ay bumaba sa kanilang mga upuan at nagtipon sa kanilang mesa sa puntong ito. Ipaalam sa akin na makita iyon. Sabi ni Gia habang hinihimas niyang kinuha ang bracelet ng jade mula sa mga kamay ni Tammy. Matapos itong suriing mabuti, tiningnan ni Gia si Gerald na may hindi makapaniwalang mukha. Ito ang totoong deal. Ito ay ganap na tunay. Gerald, binili mo ba ito? Walang ideya si Gerald kung paano siya sagutin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang mukha ni Jacob ay lumaki na kasing pula ng kamatis. Ang kanyang pisngi ay namula ng parehong sorpresa at galit. Pakiramdam niya ay sinampal lang siya ng husto sa mukha. Hey. At dito ko naisip na ikaw ay isang matapat na tao. Isa ka lamang sa mapagpanggap na katutubong iyon, hindi ba? Sinasabi na ang iyong sariling pulse heiress ay hindi kasing halaga ng minahan. Sinasadya mo itong gawin upang lokohin ako, hindi ba? Kahit ang mga panunuya ni Jacob ay sinabi sa isang medyo nanginginig na boses. Hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkabalisa sa kung paano niya nawala ang mukha ngayon. Hindi ko, sinasadya. Akala ko talaga mas mura ang akin kaysa sa iyo. Sino ang hulaan na mas mahal ito? Ang mga salitang iyon ay totoo dahil ayaw ni Gerald na ihambing ang kanyang pulse heiress kay Jacob noong una pa. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Gerald na hindi niya talaga hinawakan ang dalawang bracelet na jade mula nang ibalik niya ito sa dormitoryo. Ang isang tao ay dapat na may hindi sinasadya o sadyang pinalipat ang mga ito sa paligid. Tatanungin niya si Harper at ang mga lalaki tungkol dito kapag siya ay bumalik. Narinig ang matapat na tugon ni Gerald, pakiramdam ni Jacob ay parang nakatanggap siya ng suntok sagat sa oras na ito. Siya ay lampas sa kahihiyan sa puntong ito. Bilisan mo, sagutin mo kami, Gerald. Nabili mo ba ang Jack bracelet na ito? Lahat ng mga batang babae ay nakatingin kay Gerald ng may pag-asa. Ang kanilang mga mata ay sinablig ng parehong paghanga at pagkasabik ng sabay. Kabanata 353. Ang bracelet ito sa jade ay orihinal na lola ng aking lola. Dahil wala akong ibang mabayaran si Gia, ibinibigay ko ito sa kanya, pagsisinungaling ni Gerald. O aking Diyos! Gerald, hindi mo alam ang halaga ng bracelet na ito. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi kung ibigay mo ito kay Gia ngayon? Sinasabi ko sa iyo ng seryoso na hindi pa huli ang lahat para pagsisisihan mo ito ngayon. Sabi ni Tammy nang maramdaman niya ang bigat sa dibdib na marahang umangat. Diyos damn! Halos takot siya sa kamatayan ngayon lang. Kung talagang binili ni Gerald ang bracelet ng Jade Dragon na nagkakahalaga ng $32,000, maaari siyang maging isang mababang key rich heir. Hindi tulad ng karamihan sa iba pang mga batang babae, si Tammy ay hindi nakaramdam ng anumang paghamak kay Gerald. Gayunpaman, ito ay lampas sa kamangha-mangha at hindi makapaniwala kung ang isang kakulangan tulad ni Gerald ay biglang naging isang tagapagmana na mas mayaman kaysa sa kanilang lahat. Sa kabutihang palad, hindi iyon ang kaso. Hindi ko alam ang halaga ng Dragon Jade Bracelet bago ito, ngunit alam ko ngayon. Wala akong pinagsisihan. Tanggapin mo ito, Gia, sagot ni Gerald habang marahang itinulak ang kahon na may bracelet dito pabalik kay Gia. Dahil nangyari na ang isang nakakahiyang bagay, maaari lamang gampanan ni Gerald ang pagsisinungaling niya. Kung sa bagay, hindi niya maaring ibalik ang naibigay na niya. Si Gia naman, simpleng tinitigan niya si Gerald na nakabukas ang mga mata. Mahalaga ang pulse heiress. Maaari itong maging ang pinakamahalaga at pinakamahalagang item sa pamilya ni Gerald. Ngunit narito siya, ibinibigay lamang ito sa kanya. Hindi na nasabi ni Gia. Tungkol kay Jacob, pumutok ang singaw mula sa kanyang tainga. Malubhang nawala ang mukha niya ngayon simula nang mahuli siyang tuluyan ng nakabantay. Ano pa, mas nakakahiya pa dahil nangyari ang lahat sa presensya ng kanyang personal na Diyosa. Pakiramdam niya ay lalo lamang siyang magdadala ng kahihiyan sa kanyang sarili kung magpapatuloy siyang manatili doon. Matapos masulyapan ang mga punyal kay Gerald, tumayo si Jacob at humarurot bago umalis ng galit. Si Gerald mismo ang gustong umalis. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangunahing layunin na ibigay kay Gia ang pulse heiress ay nakumpleto na. Hindi na niya nais pang manatili para sa agahan. Naramdaman niya na kung mas tumatagal siya, mas mahirap ang sitwasyon. Sa makatuwid, nakagawa siya ng isang random na dahilan upang umalis bago tumalikod at mabilis na bumababa sa hagdan. Hawakan mo, Gerald. Hinabol siya ni Gia, tumatakbo pababa ng hagdan na may hawak na pulse heiress. Matapos siyang masilip si Gerald, ibinalik nito sa kanya ang pulse heiress bago sabihin, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ito katanggap-tanggap. Bakit mo ako binibigyan ng jade bracelet na iniwan ng lola mo para sa iyo? Hindi ko masimulan ang paghahambing ng halaga nito sa aking dating pulse heiress. Ha, wala naman akong ibig sabihin. Isipin mo lang ito bilang kabayaran sa bracelet na sinira ko.
Ito ay masyadong nakakahiya para sa kanya upang ipaliwanag na siya ay bumili ng isang mas mura bracelet para sa kanya. Ni hindi niya nais na isipin ang tungkol sa pagtatanong kay Gia kung maaari niyang palitan ang Dragon Jade bracelet para sa Hachon. Hindi mo lang maaasahan na ituturing ko ito bilang isang kompensasyon lamang. Ito ang pinakamahalaga at pinakamahalagang item sa iyong pamilya. Iniwan ito ng lola mo para sa iyo. Dapat lamang ibigay ito sa hinaharap na manugang ng pamilya Crawford. Hindi mo maaaring bigyan ng isang batang babae ng isang bagay tulad nito at tawagan itong isang kabayaran. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ni Tammy at ng iba sa sandaling umalis ka ngayon? Sabi ni Gia habang nagsisimula ng mamula ang pisngi. Si Gia ay isang napakahusay na likas na diyosa at hinabol siya ng hindi mabilang na mga lalaki bago ito. Gayunpaman kakaunti sa kanila ang nakakaantig sa puso ni Gia. Siyempre, hindi siya interesado kay Gerald dahil lamang sa ibinigay nito sa kanya ang bracelet na Dragon Jade. Pa-impulse siyang naramdaman. Ngunit sa parehong oras isang hindi mailalarawan ang damdamin para kay Gerald ay nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Naramdaman lamang niya na siya ay isang matapat at taos-pusong tao sa lahat ng tao sa paligid niya. Bihirang makahanap ng ganoong lalaki ngayon. Nag-aral siya ng mabuti at nagsipag din. Sa wakas ay naintindihan niya na ito ay ang pakiramdam ng paghanga. Ang kanyang kadena ng saloobin ay nasira ng tanungin ni Gerald, ano ang sinabi ni Tammy at ng iba pa. Hindi ko alam, sabi ni Gia habang tumingin sa gilid sandali bago tumingin pabalik kay Gerald. Alinmang paraan, ito ay napakahalaga. Tumanggi akong tanggapin ito. Pinipilit kong gawin mo. Pagkatapos ng lahat, magtatapos na tayo sa lalong madaling panahon at sa sandaling magsimula muli ang paaralan, napakakaunting mga tao ang magpapatuloy na manatili sa universidad. Natatakot ako na baka hindi ako magkaroon ng pagkakataong mabayaran ka ulit sa hinaharap. Sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Pa! Ang kanyang mga salita ay talagang nalibang kay Gia. Kung nagkataon, ikaw ba ang uri ng tao na ayaw ng pag-utang ng iba, Gerald? Ako ay. Sabi ni Gerald bago tumango. Well, sige. Hahawakan ko sa sandali ang bracelet na ito ng Jade. Ibabalik ko ito sa iyo kung malapit ka ng ikasal sa hinaharap. Sagot ni Gia na may malaking ngiti sa labi. Sige. Hindi masyadong iniisip ito, naisip ni Gerald na ang bagay ay sa wakas ay nalutas sa oras na tanggapin ni Gia ang bracelet na Jade. Sa makatuwid, hindi siya nakakita ng dahilan upang manatili pa. Hoy! Hoy! Gerald! Panipi! Kabanata 354. Pumabol ulit sa kanya si Gia. Alam mo, mahihirapan ka bang ipaalam sa akin kapag ikakasal ka na? Bakit hindi namin ipagpalit ang impormasyon sa pakikipag-ugnay upang madali ang prosesong iyon? Iyon. Kaya, sige. Hayaan mong idagdag kita sa WeChat. Tiyak na ipapaalam ko sa iyo kung kailan ito mangyayari. Hindi alam ni Gerald ang sasabihin pa. Hindi siya basta-basta makatanggi at tumalikod na para umalis na. Hindi lang siya ganoong klaseng tao. Pagkatapos ng lahat, tiyak na mawawala ng mukha si Gia kung umalis siya nang hindi tinanggap ang alok nito. Kaya't sumabay lamang siya at idinagdag si Gia sa kanyang WeChat account. Siyempre, si Gerald ay hindi ganoong narcissistic upang maniwala na ang isang magandang diyosa ay nais sa kanya. Kahit na pagkatapos na idagdag siya sa WeChat, naramdaman niya na hindi pa rin sila masyadong nagsasalita sa bawat isa. Sinubukan niya ang makakaya na huwag mag-isip ng sobra tungkol dito. Sa sandaling tapos na ang palitan, kinuha ni Gia ang pulse Ares habang siya ay naglalakad ulit sa itaas. Sa oras na iyon, marami sa mga batang babae ay nag-aalangin pa rin sa mga inaangkin ni Gerald. Gia, ayaw niyang bawiin ito. Tanong ng mga batang babae na may mga ngiti sa kanilang mga mukha nang makita silang dahan-daang bumalik sa kanilang mesa. Hahaha, kita nyo, nahulaan ko ng tama. Gerald's absolute in love with you, Gia. Binigyan kanya ng pinakamahalaga at mahalagang bagay sa kanyang pamilya. Iyon lang ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat. Tiwala na sinabi ni Tammy. Tama iyan. Ang natitira sa iyo ay malamang na hindi napansin kanina, ngunit nakatingin si Gerald kay Gia na parang natatakot na tatanggihan niya ang regalo niya. Hoy! Dapat ninyong malaman lahat na ang ganitong uri ng bracelet ng Jade ay karaniwang ibinibigay sa hinaharap na manugang ng isang pamilya. Hahaha, ang bait talaga ng bata. Ang mga batang babae ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanilang sarili sa saya. Sige mga babae, tumira kayo. Gerald's not how you guys are imagining him to be like at all. Hindi siya isang taong tuso o nagpaplano. Sa totoo lang umaasa ako na kayong mga batang babae ay titigil sa pagpili sa kanya sa lahat ng oras sa hinaharap. Sabi ni Gia na may bahagyang pilit ng ngiti sa labi. Oh, ang pagiging protection at nagtatanggol kay Gerald. Gia, huwag mong sabihin sa akin na, sabi ni Tammy habang kumilos siya ng isang sorpresa habang nakatingin kay Gia.
Kung maglabas ka ng anumang kalokohan pagkatapos ay bibili ako ng 3 trays ng bond sa paglaon upang mapuno ang iyong masamang bibig. Paimpal na pinagtawanan iyon ng mga dalaga at nagpatuloy sa pakikipag-chat. Si Gerald naman hindi na makabalik sa library. Pagdating niya doon puno na. Wala nang makita kahit saan napuntahan, nagbuntong hininga siya bago bumalik sa kanyang dormitoryo upang mag-aral sa halip. Siya ay nagpaplano na lumabas para sa tanghalian kasama si Harper at ang natitira sa tanghali pa rin. Hindi inaasahan, nakatanggap siya ng isang mensahe ng WeChat mula kay Gia hindi nagtagal. Sabihin, Gerald, aling cafeteria ang kakainin mo para sa tanghalian? Tanong niya. Marahil ay iniiwan ko ang desisyon sa aking mga kasama sa silid. Sabay kaming kakain sa labas. Bakit? Sagot ni Gerald, medyo nagulat sa mensahe. Oh, kumakain ka sa kanila. Una kong pinaplano na yayain ka sa tanghalian. Kung sa bagay, 2 beses mo na akong tinulungan. 2 beses. Napakamot sa likod ng ulo si Gerald, naguguluhan. Oo. Dinala mo ako sa infirmary noong isang araw, at ngayon, tinulungan mo akong mapupuksa ang nakakainis na Jacob na iyon. Hahaha. Dapat ay labis na nahiya ang nararamdaman niya ngayon. Inaasahan na iwan niya ako mag-isa ngayon at sa wakas ay magkakaroon ako ng kapayapaan. Aba, hindi siya masamang tao. Sa palagay ko gusto kanya ng sobra. Ano ang ipinahihiwatig mo? Nangangahulugan ba iyon na kailangan kong maging babae niya? Binibigyan mo ba kami ng iyong mga pagpapala? Hindi ko sinasadya ng ganoon. Aba, walang silbi kahit na ginawa mo. Ayokong makasama ang isang tao na wala naman akong nararamdaman. Nga pala, pupunta ako sa library mamaya ng tanghali upang mag-aral. Magre-reserba ako ng upuan para sa'yo. Bakit hindi ka lumapit at sabay na mag-aral? Maaari tayong maging kasama sa pag-aaral. Napatingin si Gerald sa screen ng phone niya. Hindi siya sigurado kung paano tumugon. Sa pinakamaliit, sigurado siyang hindi siya interesado sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkabaliw sa tuwing siya ay nasa paligid niya. Sa totoo lang natakot siya na baka mapunta siya sa kanya. Matapos itong pag-isipan ng matagal, naramdaman niyang mas makakabuti kung tumigil siya sa paggawa ng mga ganoong bagay. Sa makatuwid siya ay nagpasya na hindi na tumugon sa lahat. Bumaba siya saka kumain kasama si Harper at ang iba pa. Gayunpaman, hindi siya pumunta sa library nang matapos ang kanyang tanghalian. Paimpal siyang nanatili sa kanyang dormitoryo upang mag-aral. Mabilis na dumaan ang hapon. Bandang gabi, nagpadala sa kanya si Gia ng isa pang mensahe. Bakit hindi ka dumating? Nakareserba ako ng isang magandang upuan para sa iyo at naghihintay ako mula kalahati ng isa para sa iyo na dumating. May iba ka bang ginagawa? Panipi. Kabanata 355. Paumanhin, napakaraming tao sa silid-aklatan kanina para sa aking aliw. Nag-aaral lang ako sa dormitory ko. Sagot ni Gerald. Oh, nakikita ko. Kaya, simula ngayon, maaari kaming pumunta sa library ng mas maaga. Kung sino ang mauna ay maaaring magreserba ng upuan para sa iba, tama ba? Sa totoo lang mayroong isang bagay na dapat kong puntahan ngayon, babalik ako sa iyo sa paglaon. Itinapon ni Gerald ang kanyang cellphone matapos tumugon sa kanyang mensahe. Siya nga, sinusubukan na iwasan siya. Sa katunayan, mula nang gumaling ang mga bagay kay Mila, sadyang sinubukan ni Gerald na ilayo ang distansya sa ibang mga batang babae. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling natapos na ang kasalukuyang pagsusulit, si Gerald at ang iba pang mga mag-aaral mula sa kanyang departamento ay kailangang manatili sa paaralan sa loob ng isa pang 3 buwan upang harapin ang kanilang thesis at disertasyon. Ang mga mula sa Gia at karamihan sa iba pang mga kagawaran ay maaaring umalis upang makuha ang kanilang mga internship sa oras na iyon. Hindi na niya siya makikita. Alam din ni Gerald para sa isang katotohanan na hindi siya maaaring magkasya ng maayos sa bilog ng mga kaibigan ni Gia. Sa pag-iisip na pangangatuwiran, naging malinaw ang kanyang naiisip na isip at hindi na siya gumugol ng oras sa pag-aalala tungkol dito. Pagkatapos nito, dumating ang 2 araw at wala nang sagabal. Sa loob ng 2 araw na iyon, palagi siyang pinapadalhan ng mensahe ni Gia sa umaga at hapon, na sinasabi na nakalaan na niya ang isang upuan para sa kanya sa silid-aklatan at hinihintay niya siyang sumama sa pag-aaral. Sa tuwing nagtatanong siya, simpleng dahilan lang si Gerald upang tanggihan siya. Bukod sa iyon, inaanyayahan din niya siya para sa pagkain upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Dahil alam niya na hindi siya komportable kung nasa paligid si Tammy at ang iba pang mga batang babae, may oras pa na tinanong niya kung gusto niyang kumain kasama silang dalawa lang. Gayunman, tinanggihan din ni Gerald ang mga paanyaya pati na rin ang higit pa sa kanyang mga dahilan. Pagkatapos nito, tumigil sa pagtatanong sa kanya ni Gia. Sa sumunod na 3 araw, hindi niya ito narinig mula sa kanya. Halos parang nawala siya. Hindi ito masyadong inisip ni Gerald.
Paimpal siyang nakatuon sa pag-aaral at paggawa ng kanyang sariling rebisyon araw-araw. Gugugol din niya ang kanyang oras sa pakikipag-chat kay Mila tungkol sa mga kamakailang pag-unlad. Bumalik sa dati ang lahat. Late ng isang hapon, babalik na si Gerald sa paaralan matapos silang makilala si Zack. Huminto siya sa milk tea shop sa harap ng paaralan habang balak niyang kumuha ng maiinom sina Harper at ibang mga lalaki. Gerald. Sa labas ng asol, isang babaeng tinig ang tumawag sa kanya. Nang siya ay lumingon, nakita niya na si Tammy iyon. Tila ba naghihintay siya sa pila upang bumili din ng milk tea. Bagaman mukhang nagulat siya nang makita siya doon, mayroon din siyang mapait na ekspresyon sa mukha. Dati, palagi niya itong tinatawanan at inaasar tuwing nakikita siya. Gayunpaman, ang nag-iisang hitsura na ibinibigay niya sa kanya ngayon ay isang puno ng puot. Hindi iyon pinansin ni Gerald. Handa na ang kanyang milk tea sa oras na iyon. Ngumiti siya kay Tammy bago sinabi, magbabayad din ako para sa inumin ng magandang babaeng ito. O sige, sagot ng nagtitinda na may ngiti sa labi. Hindi na kailangan iyon. Sino ang nangangailangan sa iyo upang bayaran ako? Bakit ka ba nosy? Sigaw ni Tammy bilang sagot habang nakatingin kay Gerald. Ako, Tammy, ano ang ginawa ko? Tanong ni Gerald, naguguluhan. Kaya hindi mo nga alam ang nagawa mo, ha? Hindi mo ba namalayan kung ilang beses mo nang tinanggihan ang mga paanyaya ni Gia? Galit na ungol ni Tammy habang nakasimangot. Umubo si Gerald. Alam niyang darating ito. Alam mo bang gigising si Gia ng 20 minuto ng mas maaga araw-araw upang makapunta siya sa library at magreserba ng isang pwesto para sa iyo? Nang tanungin namin siya kung bakit, sinabi niya sa amin na sasali ka sa amin sa silid-aklatan upang mag-aral ng magkasama sa hinaharap. Ngunit hindi ka kailanman dumating. Patuloy lang kayong gumawa ng mga pipi. Kahit na sa panahon ng kanyang mga paanyaya sa pag-aaral sa hapon, palagi siyang nagdadala ng mga prutas kasama na sinasabihan ka na niya tungkol sa sama-sama na pag-aaral. Pero syempre hindi ka pumunta. Ginawa mo ito kay Gia ng 2 magkakasunod na araw. Huwag mo ring pag-usapan ang mga oras na sinubukan ka ni Gia na imbitahan ka para kumain. Takot na takot siya na hindi ka sanay kumain sa labas, umorder at nag-book din siya ng pagkain para sa iyo mula sa cafeteria. Gusto ka lang niyang kumain ng tanghalian at hindi ka man niya pinayagan na sumali kami sa kanya dahil natatakot siya na baka asarin ka namin ng sobra. Kahit na noon tinanggihan mo pa ring tanggapin ang kanyang paanyaya. Panipi. Kabanata 356. Bakit ka nagtatago? Bakit hindi ka maaaring maging mas katulad ng isang lalaki? Maaari kong sabihin na si Gia ay nasa iyo kahit na hindi namin alam kung bakit, ngunit talagang sinaktan mo siya. Sabi ni Tammy. Agad na nagdamdam si Gerald ng pagkakasala matapos pakinggan siya, sapagkat maraming beses na siyang inanyayahan ni Gia, ngunit palagi niyang tinanggihan ang alok nito. Naiisip ni Gerald na si Gia ay naging mabait lamang, ngunit hindi niya alam na palagi siyang naging seryoso dito at bumili ng pagkain, hinihintay siya sa kantin. Labis ang pagkakasala ni Gerald sa kanya. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Gia tungkol sa iyo? Ano? Iniisip ni Gia na ikaw ay isang mabait at matapat na tao. Iniisip din niya na ikaw ay napaka-cute at gustong-gusto niyang maging kaibigan ka. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na ikaw ay isang maloko lamang? Si Gia ay nagkakaproblema at narito ka sa pagbili ng inumin para sa mga magagandang batang babae. Wala man lang kayong pakialam kay Gia. Napakamauli niya tungkol sa iyo. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Tammy matapos ilabas ang kanyang emosyon kay Gerald. Gulat na gulat si Gerald. Si Gia ay nasa problema. Hindi yun si Gia, mama niya yun. Ang kanyang ina ay nagkasakit ng malubha. Nung araw na iyon hingin kanya para sa tanghalian sa kantin. Nagdala siya ng pagkain na luto sa bahay at hinintay ka doon, gayunpaman paano mo tatawaging muli. Nakatanggap siya ng isang tawag mula sa bahay na sinasabing nahimatay ang kanyang ina at agad siyang umalis pagkatapos umalis. Lahat sa atin ay maaaring sabihin na hindi mo kailanman nakita si Gia bilang kaibigan dati. Kung gayon, bakit mo siya binigyan ng napakahalagang jade bracelet? Tumingin si Tammy kay Gerald. Pagkatapos habang handa na ang kanyang inumin, binayaran niya at iniwan si Gerald na mag-isa doon, tulala. Talagang nagkonsensya si Gerald at nasaktan ng puso, hindi dahil sa in love siya o kung ano pa man, ngunit ito ay dahil sa nakita talaga siya ni Gia bilang isang kaibigan, ngunit wala naman talaga siyang pakialam sa kanya. Kahit na dumaan siya sa isang mahirap na oras kasama ang kanyang pamilya, hinintay niya siya sa kantin, ngunit sa loob ng 3 araw na ito, hindi man lang nag-abala si Gerald na makipag-ugnay sa kanya. Binuksan ni Gerald ang kanyang social media at nakita ang post ni Gia tungkol sa kanyang ina na nagsasabing Zana ay gumaling ka kaagad, ina. Ang lahat ay magiging mas mahusay. Hahanap kami ni tatay ng pinakamahusay na doktor sa buong mundo para sa iyo. Kudlit tuldok.
Ang post na iyon ay 3 araw na ang nakakalipas at hindi pa tinanong ni Gerald kung okay ba siya. Masama talaga ang pakiramdam ni Gerald, ngunit sa parehong oras, hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. Si Tammy ay hindi pa nakakalayo at agad na humabol si Gerald upang makahabol sa kanya. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Tammy. Nais ko lang malaman kung saang ospital matatagpuan ang ina ni Gia at anong sakit ang mayroon siya. Tanong ni Gerald. Ngayon ka lang mag-abala magtanong. Ang kulit mo. Saway sa kanya ni Tammy. Nasa Provincial People's Hospital siya. Ito ay isang napakabihirang at nakakagambalang sakit. Maraming mga doktor ang hindi nakapag-diagnose nito. Maikling sinabi ni Tammy, at pagkatapos, umalis na siya. Pinag-iisipan pa rin ni Gerald kung bibisitahin niya o hindi ang mga ito. Kung pupunta siya, hindi niya malalaman kung ano ang sasabihin sa kanila at hindi niya rin sila matutulungan. Biglang may naalala si Gerald. Ngayong kontrolado na niya ang military emergency base, maaaring matulungan niya ang ina ni Gia. Ang military emergency base ay kung saan itinago nila ang lahat ng sandata, kagamitan sa medisina, at maging ang lihim na impormasyon. Ayon kay G. Kendall, ito ang pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng mundo, at marahil, ang impormasyong medikal na hawak nila ay maaaring makatulong kay Gia. Agad na tumawag si Gerald kay Drake. Kabanata 357. Oo, G. Crawford. Nasa military base ako. Ano ang utos mo? Si Drake at Tyson ay naging mga bodyguard ni Gerald, ngunit hindi nila kailangang sundin siya sa loob ng 24 na oras, at dahil dito, inilagay niya sila sa pamamahala ng base ng militar. Maaari bang makatulong ang mga mapagkukunan sa base ng militar na masuri ang mga hindi kilalang sakit? Tanong ni Gerald. Siyempre, ang departamento ng medical sa base ng militar ay may kasamang mga pinakamahusay na doktor sa lahat ng larangan. Nagagamot nila ang karamihan sa mga sakit. Ano ang kailangan mo, G. Crawford? May isang pasyente na ang pangalan ng anak na babae ay Gia sa Provincial People's Hospital. Isa siyang mag-aaral sa Mayberry University. Mangyaring hanapin ito at ipadala ang pinakamahusay na mga doktor. Nauunawaan, G. Crawford. Binaba na ni Gerald ang telepono. Iyon lang ang nagawa niyang tulungan. Hindi niya inaasahan na magpapasalamat sa kanya si Gia dahil hindi niya dapat ilantad ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang sariling hostel upang mag-aral. Samantala, sa Provincial People's Hospital. Doktor, tulungan mo po ang asawa ko. Gaano man kahalaga ang halaga, handa akong magbayad. Isang lalaking nasa edad na lalaki ang nagmamakaawa sa doktor sa Provincial People's Hospital. Sa tabi ng lalaki ay isang bata at magandang ginang na puno ng luha ang mga mata. Ang dalawang ito ay walang iba kundi si Gia at ang kanyang ama, si Walton Quarrington. Ginoo Quarrington, inalam namin ang pinakamahusay na mga doktor ng mundo upang makatulong, ngunit sa totoo lang, wala sa amin ang nakakita ng sakit na tulad nito dati. Mangyaring siguraduhin na susubukan namin ang aming makakaya. Sinabi ng doktor. Napaatras si Walton, ngunit sa kabutihang palad, naroon si Gia upang hawakan siya. Pagkatapos ay umupo siya sa upuan upang magpahinga. Tay, dapat ba tayong tumawag kay Yanken? Dapat ay makakatulong sila. Napasubo si Gia nang makita ang kanyang ama na tulad nito. Umiling si Walton. Hindi. Wala na kaming gagawin sa mga lolo't lola mo. Walang dahilan para tulungan tayo nila. Inaasahan ko lang na hindi ito ang tadhana ng iyong ina, nagdusa siya sa buong buhay niya kasama ko. Si Walton ay umiiyak habang sinasabi ito, at si Gia ay sumisigaw din sa kanya. Ginoo Quarrington, Gia, narito kami upang bisitahin si Ginang. Quarrington. Ilang tao ang dumating. Ang mga kasama sa kwarto ni Gia at isang lalaki na nagngangalang Jacob Lincoln. Maraming bagay ang kanilang naidala. Si Tammy ay bumalik sa hostel at sumama rin sa kanila. Masarap makilala kayong lahat, mga kaibigan ni Gia. Maraming salamat. Pinilit ni Walton ang isang ngiti upang batiin sila. Salamat sa darating, guys. Naantig si Gia. Kahit ano para sa iyo, Gia. Kumusta si Ginang Quarrington? Nag-aalalang tanong ni Tammy. Ang mga doktor ay nagdala ng ilang mga dalubhasa kaninang umaga, ngunit hindi pa rin nila malaman kung ano ang mali. Sambit ni Gia habang umiling at umiiyak. Siguro maaari kong makuha ang aking ama upang dalhin ang ilang mga doktor upang tumingin. Nasa ibang bansa siya ngayon at kilala ang ilang medyo kilalang mga doktor, sabi ni Jacob. Parehong sina Walton at Gia ay may pag-asa muli at agad na pinasalamatan siya ni Walton. Makakatulong talaga yan, Jacob. Maraming salamat. Malugod ka, G. Quarrington. Kung sa bagay kaklase ko si Gia. Ngumiti si Jacob. Agad na tumawag si Jacob sa kanyang ama. Malalim, alam niya na ang mga koneksyon ng kanyang ama ay hindi kasing ganda ng kay G. Quarrington.
Hindi siya sigurado kung ang kanyang ama ay maaaring maging anumang tulong sa lahat, ngunit kailangan niyang subukan. Kabanata 358. Agad na nangako sa kanya ang ama ni Jacob nang marinig ang tungkol sa sitwasyon. Nag-iisa lamang siyang anak na ito, at kailangan niya siyang tulungan. Kinontak agad ng ama ni Jacob ang mga doktor na alam niya mula sa ibang bansa pati na rin mga lokal na doktor ng tradisyonal na Tsino. Pagkatapos ay bumalik si Jacob na masaya at sinabi, Mr. Quarrington, ang aking ama ay nag-ayos na ng ilang mga doktor upang mag-drop bukas. Sumagot si Walton, maraming salamat Jacob. Sasakyan namin ang lahat ng bayarin at bibigyan ka ng mga malaking Quarrington ng isang malaking pabor. Maraming salamat Jacob. Sabi ni Gia. Tumango si Jacob at sinabing, malugod ka. Samantala, sa ibang bansa. Hoy! Ako ito, G. Lincoln. Maaari ko bang malaman kung ang espesyalista na si Dorian ay nasa? Oo, bukas, hindi siya malaya. Okay, ayos lang, salamat. Si Andy Lincoln ay hindi gaanong masaya pagkatapos na tanggihan. Napahiya siya kung hindi niya matutupad ang ipinangako ng kanyang anak sa ibang tao. Kaagad siyang nakipag-ugnay sa ilang iba pang mga dalubhasa. Karamihan sa kanila ay may kaunting oras upang matitira, ngunit medyo matigas upang sila ay lumipad sa loob ng 2 araw. Lalo na't si G. Lincoln ay hindi isang napakalaking tauhan, karamihan sa kanila ay hindi nagmamadali sa Weston dahil sa kanya. Dahil hindi siya nakakuha ng anumang mga dalubhasa mula sa ibang bansa, nakipag-ugnay siya sa ilang mga doktor sa loob ng bansa, ngunit lahat sila ay tinanggihan din siya. Ang lahat sa kanila ay malaya lamang makalipas ang 3 araw. Naisip ni Andy na dapat maging maayos ang 3 araw. Nais niyang makipag-ugnay sa kanyang anak ngunit nasa telepono si Jacob. Nakalimutan niya ang tungkol dito at sa isang iglap ito ay kinaumagahan. Kinabukasan matapos ang espesyalista komperensya ay natapos na hindi pa rin malaman ng mga doktor at mga espesyalista ang sakit. Si Walton ay natakpen na ng pawis. Bigla, sumugod sa tuwa ang 2 doktor. Mayroong magandang balita, doktor. Sigaw ng isa sa mga doktor. Kumunat ang noo ng doktor at sinamon sila ng mata hudyat na nandoon pa rin si G. Quarrington. Ito ay magandang balita para kay G. Quarrington. Mayroong isang pangkat na mga dalubhasa sa labas na naghihintay na makita si Ginang Quarrington. Mayroong hindi bababa sa 10 sa kanila mula sa buong mundo. Ang ilan sa kanila ay kahit na sikat na mga dalubhasa tulad ni Dr. Eden mula sa M-Country at Dr. Zach Airy. Lahat sila ay dumating. Ano? Ang ulo ng doktor at dalubhasa ay gulat na gulat. Nagulat din si Gia at Walton. Si Tommy, Jacob, at ang iba pa ay nasa paligid din. Si Tommy at ang iba pa ay gulat na napatingin kay Jacob. Namangha silang lahat sa kanya. Hindi nila akalain na si Jacob ay maaaring magdala ng anumang tanyag na dalubhasa dahil malinaw silang lahat tungkol sa katayuan ng pamilya ni Jacob. Kahit na ang kanyang pamilya ay hindi gaanong gumagawa ng masama, hindi ito kasing galing ng Quarringtons. Naisip nilang lahat na kung si G. Quarrington mismo ay wala nang magagawa, ano pa ang magagawa ni Jacob? Gayunpaman, ang ama ni Jacob ay nagawang magdala ng maraming mga dalubhasa. Siya pa rin ba ang Jacob Lincoln na alam ng lahat? Ano bang nangyayari? Kabanata 359. Matapos marinig ang tungkol sa sitwasyon, ang mga espesyalista ay pumasok sa ward. Hindi pinangahas ng ulo ng doktor na pigilan sila. Ang lahat ng mga dalubhasang ito ay ang pinakadakilang sa kanilang oras. Lumabas lamang sila 3.5 oras mamaya. Sinabi ng dalubhasa sa ospital na ang pasyente ay gumaling mula sa sakit at kailangan lang niyang magpahinga ng maayos. Mangyaring manatili para sa pakikipanayam, mga doktor. Agad na tinanong sila ng head doctor na manatili. Ang espesyalista ay hindi nag-abala tungkol sa kanya at lumabas ng ospital. Nagsasabi sila ng totoo, doktor. Ang pasyente ay talagang gumaling. Tuwang-tuwa na sinabi ng isa sa mga doktor na namamahala. Sina Walton at Gia ay lubos na naantig. Maraming salamat, Jacob. Kailangan kong pasalamatan ang iyong ama ng personal sa kanyang pagbabalik. Walton sinabi. Anumang bagay para sa iyo, G. Walton. Naramdaman ni Jacob na hindi ka panipaniwala sa harap nila, ngunit sa parehong oras siya ay talagang nalilito. Tinawagan na ba talaga ng kanyang ama ang mga dalubhasa? Hindi makapaniwala si Jacob. Tinawagan niya kaagad ang kanyang ama mula sa banyo. Itay, tumawag ka ba sa mga dalubhasang iyon? Anong mga dalubhasa? Ang napakasikat na Dr. Eden at Dr. Zach Airy. Tinawag mo ba sila? Huwag kang mabaliw. Paano ko malalaman ang mga doktor na iyon? Tumawag lamang ako ng ilang mga ordinaryong dalubhasa sa loob ng bansa. Huwag kang masyadong ma-excite, anak. Agad na nadismaya si Jacob. Talagang inisip niya na iyon ang mga doktor na nakipag-ugnay sa kanyang ama. Gayunpaman kung hindi ang kanyang ama, sino ang maaaring tumawag sa mga doktor?
Na-curious talaga si Jacob. Jacob, hinintay ka na namin. Tinanong ni G. Quarrington si Gia na dalhan kami sa hapunan mamaya. Masayang sabi ni Tammy at ng iba pa. Ngayon na gumagaling ang pakiramdam ni Gia, masaya si Tammy at ang iba pa para sa kanya. Oo naman. Wala naman talaga akong nagawa. Tumawag lang sa ilang mga doktor. Sabi ni Jacob. Dahil naisip ng lahat na si Jacob ang tumulong sa mga Quarrington, mas mabuti ang ugali ni Gia sa kanya. Hindi masabi sa kanila ni Jacob ang totoo. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahusay na oras upang mahulog sa kanya si Gia. Masaya ang usapan ng lahat sa labas ng ward. Samantala, sa ward, ayaw gisingin ni Gia ang kanyang ina at tinawag siya ng kanyang ama sa gilid. Gia, napansin ko na hindi ka masyadong mahilig kay Jacob, ngunit sa palagay ko gusto ka niya. Dahil lahat kayo ay nagtatapos at ang mga Lincoln ay gumagaling. Tinulungan pa nila kami, Tay. Anong pinagsasabi mo? Tandang padamdam. Sigaw ni Gia. Sinasabi ko lang na dapat mong tretuhin ng mas mabuti si Jacob. Nakatulong siya sa amin sa maraming problema. Walton sinabi. Naisip ni Gia kung ano ang nangyari at siya ay nalito. Ngunit tatay, sa palagay mo hindi ito kakaiba. Ano ang? Sinabi ni Gia, alam mo ang mga Lincoln. At maging tapat tayo, ang mga dalubhasa na nagligtas sa ina ay tila talagang propesyonal. Naisip nila ang ina ngunit hindi humiling ng kapalit. Ni hindi man lang sila nakipag-usap sa amin. Ang bagay ay hindi sila mukhang alam nila kung sino si Jacob. Ito ay tulad ng kung dumating sila dito na may isang tukoy na misyon, hindi personal na naimbitahan upang pagalingin ang ina. Tumango si Walton sa ulo. Tama ka. Talagang kakaiba ang pakiramdam, ngunit si Jacob lamang ang tumawag sa kanyang ama upang magdala ng mga dalubhasa upang matulungan kami. Walang ibang tao na narito upang tulungan kami, huwag nang banggitin si Yanken. Imposibleng magpadala sila ng tulong. Hindi ba tinawag ni Jacob ang kanyang ama upang i-verify ito ng mas maaga sa? Marahil ay ang mga koneksyon ng kanyang ama sa ibang bansa. Huwag masyadong pag-isipan ito, Gia. Kinumbinsi ni Walton si Gia. Lumabas si Gia kasama si Jacob at ang iba pa. Gia, nakita ko si Gerald bago pumunta sa ospital. Sambit ni Tammy habang kumakain sila. Natigilan si Gia nang marinig ang pangalan ni Gerald. Ang kanyang mukha ay nagbago, ngunit ito ay halos isang pagpapahayag ng pagkabigo. Oh, Kabanata 306 na po. Mahinang pagsasalita ni Gia. Naantig si Gia nang tulungan siya ni Gerald at binigyan pa ng isang bagay na napakahalaga sa kanya. Napaunlad niya ang damdamin kay Gerald. Palagi niyang iniisip ang tungkol sa kanya tuwing siya ay malaya. Nakita niyang cute talaga siya pero alam niya na baka kineputan siya ni Gerald. Sa totoo lang gusto niyang makipagkaibigan sa kanya, ngunit ang ginawa sa kanya ni Gerald ay nagpalungkot sa kanya. Ano ang mahusay tungkol sa mahirap na magsasaka na iyon? Tandang padamdam panipi. Galit na sabi ni Jacob. Ang lahat ay tumigil sa pagsasalita tungkol sa kanya pagkatapos nito, ngunit talagang nababagabag si Gia. Ano ang masama sa kanya? Walang mga taong tumanggi kay Gia ng ganyan maliban kay Gerald. Nang malaman ni Gerald na ang ina ni Gia ay gumaling, agad siyang guminhawa, at nagpatuloy ang kanyang buhay tulad ng dati. Nang gabing iyon, nagdala si Gerald ng ilang mga libro upang bumalik sa silid-aklatan. Nakita niya ang isang batang babae sa labas ng silid-aklatan na tila naghihintay para sa isang tao. Natigilan si Gerald. Ang babaeng iyon ay si Gia. Inangat ni Gia ang kanyang ulo at nakita si Gerald. Hoy, Gia, nagpunta ka ba sa pag-aaral? Gigil na tanong sa kanya ni Gerald. Hindi. Dumating ako upang magbalik ng ilang mga libro. Sabi ni Gia. Talagang may kasalanan si Gerald tungkol sa nangyari dati. Kumain ka na ba? Maaari kitang gamutin sa isang pagkain sa kantin. Ngayon ko lang narinig ang tungkol kay Mrs. Quarrington ngayon. Kumusta na siya? Tanong ni Gerald, gumagawa siya ng mas mahusay ngayon, salamat sa pagtatanong. Gayon din, kumain na ako. Salamat sa alok, ngunit nakikipagpulong ako sa aking mga kaibigan. Magalang na tumango si Gia. Nga pala, Gerald, patungkol sa bracelet na binigay mo sa akin dati. Naisip kong itago ito para sa iyo, ngunit hindi ako magaling na mag-iingat ng mga bagay-bagay, at hindi maganda kung alam ng mga tao. Dapat kong ibalik ito sa iyo. Tungkol naman sa bracelet, kung sinira mo, ayos lang. Hindi mo kailangang magbayad. Kumuha si Gia ng isang pulse heiress mula sa kanyang bag at iniabot kay Gerald. Kasabay nito, isang serye ng Porsche 7 ang tumigil sa tabi nila. Umikot si Jacob sa bintana at sumilip, isang pares ng salaming pang-araw ang damapo sa kanyang mukha. Hoy, Gia, paumanhin sa pagiging huli ng 3 minuto. Saan tayo dapat pumunta para sa hapunan ngayong gabi? Dapat pumili ka ng lugar. Kahit anong kanluraning restaurant ang gagawin, Jacob. Okay lang ako sa kung anuman.
Ilang araw mo na akong sinamahan sa ospital at nailigtas mo pa ang aking ina. Alam kong napagamot ko na kayo sa tanghalian ngayong hapon ngunit nasa akin din ang hapunan. Individual kitang tretuhin. Naglakad si Gia papunta sa co-pilot seat na nakangiti. Nagpatuloy si Gia, mayroong isang magandang pelikula na ipinapakita sa teatro ngayong gabi din. Pupunta ba tayo para sa isang pelikula? Oo naman. Masayang sabi ni Jacob. Pagkatapos nagmulat si Jacob kay Gerald ng may pagmamalaki at nagmamaneho. Natigilan si Gerald. Kahit na hindi siya in love kay Gia, hindi siya maganda ang pakiramdam. Lalo na nang malaman niya na ang kredito sa pagpapadala sa mga dalubhasa ay ninakaw ni Jacob. Laking pasasalamat ni Gia para kay Jacob at dahil dito, naging malapit sila. Dapat ba siyang magsabi ng totoo? Ngunit pa rin, ano ang point sa pagsasabi ng totoo? Upang si Gia ay magpasalamat sa kanya at muling magkaroon ng damdamin para sa kanya. Ang pangyayari sa Pulse Ares ay natapos na, at si Jacob ay may damdamin kay Gia, habang si Gerald ay mayroon na kay Mila. Lahat ay dapat manatili sa ganoong paraan. Samantala, umalis si Gia sa paaralan kasama si Jacob. Gia, saang restaurant ang gusto mong puntahan? Alam ko ang isang lugar malapit sa sinehan, ngunit ang pagpipilian ay nasa iyo pa rin. Nasa sabik si Jacob. Lalo pa siyang napaputok nang tinext siya ni Gia na sunduin siya. Huminto ka lang sa harap. Tumingin si Gia mula sa likurang salamin at nabigo. Dito. Wala namang restaurant dito. Ayokong pumunta sa isang restaurant. Itigil ang sasakyan. Gusto ko nang umuwi. Panipi.